Pagtitipon ng kumpanya, nakuha ko ang ultimate na premyo. Isang mamahaling isi. At ang kakilala kong may koneksyon, ay nakuha lamang ang 100 toneladang uling na walang gustong kumuha. Ngunit bigla siyang umiyak sa entablado. Sa ilalim ng pagbabanta at panghihikayat ng mga lider, wala akong magawa kundi palitan ang premyo sa kanya. Hindi ko akalain na darating ang katapusan ng panahon ng lamig. Nagkapandemya ng mga patay na naglalakad sa buong mundo. Pero dahil sa kakulangan ng enerhiya sa buong mundo, nasunog ang mga sasakyan sa kalagitnaan ng biyahe. Naging basura na lang ang gasolina. Sa huli, kinagat sila ng mga patay na naglalakad. Pero ako, umaasa sa karbon bilang pangunahing palitan. Nakakuha pa ako ng maraming supply ng mga gamit. Ngunit hindi nagtagal. Nagkaroon na naman ng problema. Inambush ako ng isang grupo ng mga tulisan habang nagkakagulo. Pinalayas ako sa bahay. Nilibutan ng mga zombie. At namatay din sa kanilang mga kamay. Muling nagising. Bumalik ako sa isang party ng kumpanya. Gabi ng raffle. Nang lumingon ako, ang kanyang mga mata ay hindi nagtago. Sa mundong ito, ang voucher para sa karbon, nakakuha siya ng 100 toneladang karbon. Ngunit siya ay labis na masaya. Akala ng lahat ay siya ay labis na nabigo. Tanging ako lamang ang nakakaalam. Dahil sa nakaraang buhay, nakuha ko ang 100 toneladang uling. Sa pamamagitan ng taunang pagpupulong, na kumain ng hotpot sa apartment at nagpainit. Napaka-enjoy. Napaka-enjoy. At si Suyo na labis na naiinggit, ay nagsabi sa isang grupo ng mga tulisan. May 1 milyong kagamitan sa apartment ko. Pinilit ng mga rebelde na buksan ang pinto ko. Inangkin nila ang apartment ko at ang mga kagamitan. Pinatalsik nila ako sa labas. Nalaman ni Suyo ang balita at galit na galit. Kung pinili sana niya noon ang karbon, sisiin niya ako sa pagkuha ng kanyang swerte. Ngayon, muling binigay ang buhay. Gusto lang niyang pumili ng karbon. Pinipilit ako ng mga katrabaho na mag-isip ng paraan para aliwin si Suyo. At isa sa kanila ay ang departamento na may ugnayan kay Suyo. Diretsong inalis ang kwalifikasyon para sa marangyang sasakyan upang hindi masyadong maapektuhan si Suyo at magdulot ng pinsala sa kanyang isipan. Kaya't magiging makasalanan ako. Ang eksenang ito ay eksaktong kapareho ng nakaraan. Ngunit iba ito sa nakaraan. Agad na binitiwan ni Suyo ang kamay ng departamento, na may tono ng kawawa at walang magawa. Habang siya ay nagsasalita, puno ng kasiyahan ang mga mapagsamantala. Ang bagong intern ng departamento ay labis na naguguluhan. Agad siyang nagtanong kay Suyo, bakit hindi niya pinili ang marangyang sasakyan, at pumili ng 100 toneladang uling na walang gustong kumuha. Kaya't siya'y nagreklamo ng mailungkot, na siya ay isang dalagang galing sa bukirin. 100 toneladang uling ay sapat na para sa kanyang pamilya, para sa kanilang pag-init sa taglamig sa buong buhay nila. Nang marinig ko si Suyo na nagsalita, tumingin ako sa nakakasuklam na palabas na ito, at nahulog ang loob ko. Ang uling na ito. Ngunit sabay na ito ay mainit na patatas. Kapag ito ay naipahayag, agad itong magiging target ng lahat. Ngunit ang mga ito, walang dahilan para kausapin si Suyo. Tahimik kong ibinigay ang susi ng camper. Nakita ni Suyo ito at napatawa, nang dumaan siya sa akin. At ako'y parang siya sa nakaraan, na namatay sa kagat ng zombie, samantalang siya ay nasa apartment, na umaasa sa supply ng mga materyales at carbon para sa init. Madaling malampasan ang katapusan ng mundo. Nagpapanggap akong hindi nakakaintindi, na parang, pero sa loob ko'y natatawa. Anong klaseng buhay ng mga tao sa itaas? Ang kailangan ay mayroon kang sapat na kakayahan. Upang mapanatili ito, maaari ko pang maisip, nang harapin ni Suyo ang mga rebeldeng tao at mga zombie. May takot na ekspresyon sa mukha. Hawak ko ang susi ng EC. Mabilis kong nahanap ang EC na pagmamayari ko. Pagkatapos isara ang pinto ng sasakyan, agad kong tinawagan ang isang numero. Ito ang taong nakipag-ugnayan sa akin sa nakaraang buhay. Isang ahente ng real estate. Ayaw kong makialam sa nakaraang buhay ko. Dumarating ang huling araw ng malamig na hangin. Lahat ng nakatakdang tirahan ay mga nakalantad na target. Ang mga lugar na pinagtitipunan ng tao ay pugad ng sakuna. Mabilis ang oras. Kailangan kong makakuha ng pera sa pinakamalaking paraan. Ang pangalan ng ahensya ng real estate ay Dakyang. Labing nagulat ang nasa kabilang linya. Sinabi ko sa kanya na kaya kong ibigay ang presyo na mas mababa ng 10% sa merkado. Agad na pumayag si Daki ang nang marinig ito. Hiningi niyang tapusin ang transaksyon sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng tawag, nag-download ako ng mga API para sa pagbabayad sa merkado. Lahat ng online loan na bayad sa oras ng gabi. Ngunit hindi pa sapat. Gumamit ako ng alaala mula sa nakaraang buhay. Isinulat ko ang mga resulta ng super jackpot na 50 milyong. Sa 3 araw mula ngayon, kapag nakuha ko na ang pera, agad akong nagsimulang i-modify ang aking isi. Nakipag-ugnayan ako sa pinakamagandang security company sa bansa upang makapag-drive around sa bansa bilang isang babae. Ngunit natatakot na mahabol ng mga pervert. Dahil sa labis na kakulangan sa seguridad, gumastos ako ng 0 beses na halaga upang i-modify nila ang aking isi. At humiling na matapos nila ito sa loob ng 2 araw. Nilagyan ko ng panlabas na balot ang sasakyan. Nagawa sa parehong materyales ng bank vault. Kahit natamaan ng machine gun, hindi ito magkakaroon ng gasgas. Lahat ng bintana ng sasakyan ay pinalitan ng bulletproof glass. At may dagdag na bakal na proteksyon na may mataas na boltahe. Na may rehas, kahit anong zombie na tumama dito ay tiyak na
Agad na naging uling. Lahat ng gulong ay mga gulong na pangmilitar na anti-explosion. At mayroong napakabigat na anti-slip chain. Ang mga pinto ay pinalitan din ng 3 layer na anti-explosion na pinto. Bawat layer ay nangangailangan ng iba't ibang password at fingerprint. Ang mga tao ay nagtataka sa ganitong kalaking preparasyon. May ilan pang nagdududa na ako ay isang wanted fugitive. Ngunit naglabas ako ng mga kahon ng pera. Para mapatahimik sila, tumingin ang mga manggagawa sa mga perang lumilipad. At ang mga gamit nila ay nag-aapoy. Ang mga manggagawang kanina ay nakaupo at tamad. Ay agad na sumali sa grupo ng pagbabago. Matapos ang pagbabago, bumili ako ng isang set. Pinakamodernong sistemang nag-ulit ng pag-filter ng tubig. At generator na naka-install sa XI. Nagbibigay solusyon sa problema sa tubig at kuryente. At nagbayad ng malaking halaga para sa mga retiradong sundalo ng espesyal na puwersa. Na nag-install ng mataas na kapangyarihan. Na solar panel sa bubong. At ang baterya pack. Kasabay nito, naglagay din kami ng 12 monitoring sa labas ng sasakyan. Para masiguro na sa loob ng sasakyan. Kaya nitong walang dead angle na mapanood. Ang bawat galaw sa labas. Pero may bagong problema akong kinakaharap. Sobrang maliit ng van. Kaya mahirap mag-imbak ng maraming supplies. Lalo na ang usapin ng gasolina. Kapag nawala ang enerhiya sa camper, magiging yelo ito agad-agad. Hinahawakan ko ang daliri ko habang nagsisikap mag-isip ng solusyon. Sa di inaasahang pagkakataon, napunit ko ang daliri ko. Biglang may tunog na ding. May isang tunog na umalinggaw-ngaw. Dahil natapos ko na ang pagbabago sa camper. Binigyan ako ng walang limitasyong espasyo ng easy. May lumitaw na espasyo sa likod ng sasakyan, kung saan maaari akong mag-imbak ng walang limitasyong mga materyales. Agad akong kumuha ng cellphone. Nagsimula akong mag-order ng labis. Sa iba't ibang shopping platform. 10,000 bote ng mineral na tubig, inaasahan. Antibiotics, compressed rice biscuits. Pritong bigas na biscuit instant noodles. Self-heating na kanin. Dileta. Panggamot sa pamamaga. Instant noodles dileta instant noodles antibiotics instant noodles ulo panggamot sa pamamaga self-heating na kanin ulo antibiotics. Naging bundok ang mga instant noodles panggamot sa pamamaga self-heating na kanin antibiotics. Mayroon din akong mga kinakailangang hygiene na pambabae. Sapat na para sa akin upang mag-enjoy sa aking pagtanda sa ihi. Nagtakbo ako sa lahat ng mga gasolinahan sa lungsod. Sa doble ng presyo, naubos ang lahat ng gasolina sa lungsod. Naisakatuparan ko rin ang problema sa enerhiya ng easy. Sa huli, naubos ko ang lahat ng natitirang ipon. Nakipag-ugnayan ako sa isang dayuhang mercenary organization. At bumili ako sa kanila ng malaking halaga ng mga baril, bala at mga bulletproof vest. Tiyakin ang sarili sa hinaharap, naharapin ang mga zombie at masasamang tao, na may kakayahang lumaban. Dumating na ang huling araw bago ang katapusan. Tumingin ako sa isang espasyo na puno ng mga supply, na nagbigay sa akin ng isang hindi pa nararanasang pakiramdam ng seguridad. Nagsimula akong tingnan ang mga monitor. Sa kalye, patuloy ang pagdagsa ng mga tao. Habang handa na akong patayin ang monitor, napansin ko sa hindi kalayuan na may nakatitig ng matindi sa aking isi. Ang tingin na iyon, kahit na may ilang metro ang layo, ay ramdam ko pa rin ang kasamaan at kasakiman. Agad akong nainip. Ngunit ang kasamaan ng tao ay dumating na ng maaga. Agad akong umalis sakay ng sasakyan. Nagmaneho ako patungong suburban sa buong gabi. Ngunit ang tunay na krisis ay tahimik na dumarating. 7:00 ng umaga. Nagising ako sa aking isi sa lamig. Tumayo ako upang tingnan ang thermometer. Ang temperatura sa loob ng sasakyan ay bumaba na. Hanggang -0 degrees Celsius. Napagtanto ko na dumating na ang sobrang lamig na panahon. Agad kong binuksan ang aircon ng sasakyan. Isang mainit na hangin ang humampas sa akin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lungsod ay ganap na natabunan ng puting nyebe. Pumunta ako upang tingnan ang surveillance. Dahil sa sobrang lakas ng hangin at nyebe, tanging puting kalat ang makikita. Alam kong hindi pa titigil ang malakas na buhawi na ito. Lalong bababa ang temperatura. Kahit ilang minuto lang silang nasa labas, maaaring mamatay sa hypothermia. Sa sandaling iyon, may lalabas na mga alerto sa screen. Nagpapalabas ang bansa ng emergency broadcast. Ang Weather Bureau ay naglabas ng pinakamataas na antas ng babala. Temperatura sa atmosfera, 16,160. Babala sa bagyo ng lamig 15 hanggang 160, pati na ang pagbaba sa -160 degree. Mas malamig pa kaysa Antarctica ng 4 na beses. May isa pang mas nakababahala pang balita. May nakakita raw ng isang nilalang na parang zombie. Kaya't huwag basta-basta magbukas ng pinto. Pero lahat ng ito ay hindi tungkol sa akin. Sa ngayon, nasa probinsya ako. Huwag nang pag-usapan ang mga zombie. Kahit anino ng tao, bihira nang makita. Kalma akong nagbukas ng telebisyon. Ang lungsod ay nagulo na. Marami ng tao ang nandoon. At sa buhay na ito. Sa marangyang sasakyan. Nanonood ng paborito kong palabas. Antibiotics, ginagamit din ang libreng oras. Antibiotics, inayos ang mga gamit ko. Ayon sa tagal ng bisa nito. Sa oras na iyon, ang katrabaho kong green tea, nagsimula nang magpadala sa akin ng maraming message. Diretsyong nagpadala pa ng video call. Sa labas ay napakalamig, puno ng nyebe. Sa loob ng gusali, ay maaaring sumabog anumang oras ang pag-aanyong zombie. Ngunit sa kasalukuyan, ang kasamahan kong si Suyu, ay nasa isang European-style mansion. Naka-asling, at may maayos na makeup, at nakikipag-video call sa akin.
Yakap ko ang sarili ko. Magmukhang malamig. Inilagay ko ang telepono sa tabi. Pumasok sa sarili kong kakaibang espasyo. Nagsimula akong pumili ng agahan ngayon. Hindi alam ni Suyu na sa loob ng ilang araw, mawawala ng kuryente ang buong lungsod. Pagdating yon, mawawala ang katinuan ng lahat. Tataas ng husto ang krimen sa lungsod. Ang karbon na pinagkakakitaan niya para mabuhay. Nakita ni Suyu na wala akong reaksyon. Biglang naiinis siya. At natuklasan ko na, ang aking kakaibang espasyo ay hindi lang malaki. Mayroon ding function na pang-preserve. Bago ang katapusan ng mundo. Nang hindi nag-iisip, inilalagay ko ang mga prutas at hilaw na karne. Talagang sariwa tulad ng dati. Hindi na ako makapaghintay na magprito ng steak. Makalipas ang ilang minuto, natapos ko na ang steak. Habang naaalala ang nakaraan, ang eksena ng panlilinlang ni Suyu. Sinaksak ko ang steak. Sa buhay na ito, hindi ko palalagpasin ang sinumang nagtaksil sa akin. Kumain na ako. Nagsimula na akong mag-ayos ng mga seguridad sa loob ng isi. Siniguradong nakasara ang lahat ng bintana. Sinuri ang generator. At muling tiningnan ang mga monitor. Ang paligid ay puti pa rin. Ngunit may ilang tao na naging yelo. Naka-remotely control ako ng kamera. Bigla kong napansin na may pulang marka sa katawan ng isi. Agad akong umupo at pinalaki ang larawan. Isang pulang bilog ito. Mula sa mga manggagawa na nag-ayos ng sasakyan. Yung misteryosong tao na iyon mula sa ilang araw na nakalipas. Maaari ko lamang tiyakin. Ang aking isi. Ang aking kuta na pinagmumula ng buhay sa katapusan ng mundo. Unang araw ng napakalamig na katapusan ng mundo. Huwag basta-basta umalis sa ihi. Ngunit huwag kalimutang, maaaring maging target ng lahat, sa pagbibigay halaga. Anumang sobra-sobrang galaw, maaaring ikamatay nito, kung tama ang hula ko. Noong nagkaroon ng malaking pagbili noon, nakatutok na sa akin. Hindi lang ako nag-iimbak ng maraming supplies. Sa mga susunod na araw, bilang karagdagan sa pagtulog, nanonood ako ng surveillance. Pagkatapos ng 5 araw, matapos bumaba ang tao sa itim na damit, pumunta siya sa harap ng camper. Sinabi niya, ang courier na naghatid ng aking mga gamit. Tumingin siya sa akin na may kayamanan. Gusto niyang ipagbili sa akin ang kanyang mga materyales sa mataas na presyo. Naupo ako sa isi at hindi ako nag-aalala. Ang ganitong pangit na kasinungalingan ay nagpapakita na hindi siya matalino. Nang makita niyang hindi ako sumasagot, nagsimula siyang magalit. Nagsimula siyang sumuntok sa pintuan ng sasakyan at kumuha ng pang-ibaba ng tornilyo para buksan ang kandado. Pati na rin ako'y tinakot. Kung hindi ka magbubukas ng pinto, makikipag-ugnayan siya sa mga kalaban sa paligid. Pagkatapos niyan, hindi lang ang mga gamit ang mawawala. Nasa labas siya, nagsusubok na pumutok ng pinto. Sa loob, ako'y mahinahon na kumakain. Mainit na maliit na mami, habang pinapanood ko ang kanyang halatang panggagaya. Ang pinto namin na pinaghirapan kong gawing pangtanggol. Huwag mong sabihin ang kanyang kamao. Kahit ang electric drill ay hindi naiiwan ng bakas. Yung malakas na ingay nang binasag niya ang pinto. Nakitaw niya ang mga zombie sa paligid. Dahil sobrang naiinis siya, hindi niya napansin na may zombie na sumunggab sa likod niya. At matinding kinagat siya. Sa loob lang ng ilang minuto, namatay siya sa bibig ng zombie. Namatay siya sa bibig ng zombie. Namatay siya sa bibig ng zombie. At pagkatapos kumain ang zombie. Isang oras ang lumipas. Nakumpirma ko sa monitoring na walang abnormalidad. Kaya binuksan ko ang pintuan ng sasakyan at bumaba para tingnan ang kalagayan. At natuklasan ko sa kanyang cellphone. Isa pang nakakagulat na lihim. Nakatutok ang mga nakabuhol na tao sa aking mga supply. At umatake sa akin sa napakalamig na panahon. Ngunit natagpuan sa kanyang telepono na siya pala ay miyembro ng gang. Ang aking lokasyon ay naipahayag na. Noong nakaraan, sinabi na niya sa kanyang mga kasama ang tungkol sa presensya ng Easy. Kinuha niya ang larawan ng camper van. Handa nang umatake ng malakas. Pero dahil sa sobrang lamig ng panahon, lalong tumitindi araw-araw. Natatakot siyang maubusan ng supply. Kaya nauna siyang umatake sa aking camper van. Agad kong pinunasan ang mga palatandaan sa van. At itinapon ang kanyang cellphone ng malayo. Bumalik sa bahay na sasakyan. Nagsimula akong mag-isip. Nakalantad na ang aking kinaroroonan. Kung mananatili ako dito, tiyak na magkakaroon ako ng alitan sa mga gang. Kailangan kong umalis agad. Kaya't pinatakbo ko ang bahay na sasakyan. Ngunit hindi ito nagtagal. Biglang huminto ang isi. Sobrang lalim ng nyebe. Nakalubog ang isi sa nyebe. Agad akong nainip. Unti-unting bumabalik sa isip ko ang nakaraang buhay. Nadaya ng iba. At ang eksena ng pag-atake ng mga zombie. Agad akong huminga ng malalim. Magpakalma ka muna. Agad kong binuksan ang cellphone ko. Isa sa mga plano ay ang baguhin ang gulong ng camper. Pero nasa labas ay sobrang lamig. Maaaring may mangyaring zombie anumang oras. Napaka-risky nito. Patuloy akong naghahanap ng iba pang mga solusyon. Pumasok ako muli sa ibang espasyo. Tumingin sa pader na puno ng mga armas. Nagtakda ako ng desisyon sa aking sarili. Handa na rin ako na makipaglaban sa lokal na gang hanggang sa kamatayan. Habang ako'y naguguluhan. Nakahanda na akong abutin ang telepono upang isara ito. Muli, narinig ko ang pamilyar na boses. Napakalamig na katapusan ng mundo. Muling na-activate ang sistema ng Easy. May lumitaw na reward box sa harap ko. Pumili ako ng upgrade sa mga gulong. Agad, ang mga gulong ng Easy ay naging snow tracks. At agad akong tumakbo patungo sa driver's seat.
Nagmamaneho papunta sa malayo. Patuloy pa rin ang tunog ng telepono. Bigla siyang tumingin sa akin. Mayroon bang anumang kagamitan para sa kaligtasan? Nakatutok na rin ang mga tao sa kanyang mga gamit. May mga suple din siyang naipon. Ngunit wala siyang anumang seguridad na ginawa. May isang grupo ng tao na nagwawasak sa kanyang pintuan. Bumukas at may hawak pang armas. Bumukas at may hawak pang armas. Handa nang sumugod sa bahay niya. Agad akong tumanggi. Muli siyang nag-umpisang maglaro ng emosyon sa akin. Sinabi niyang gaano kami kaganda sa kumpanya. Dati, ako pa ang guro niya. Ngunit nang marinig ko ito, napapangiti ako. Kaka-join lang niya sa kumpanya. Inalagaan ko siya na parang tunay kong kapatid. At dahil sa kanyang pagkakakilanlan, nakita niya akong walang pakialam. Dahil sa malaking pinto ng kwarto, sumigaw siya mula sa labas. Alam niyang may lugar na puno ng yaman. Ngunit gusto lang niyang makipagtulungan sa mga malalakas. Maaari pa rin siyang magkaroon ng masaganang buhay. Bigla, nagkagulo sa labas. Naulan. Nakangiti siyang sinabi na alam niya kung nasaan ako. Bigla kong naisip ang bigas. Siguradong may nakalagay na geek noon pa man. At ngayon, muling naipapakita ang aking lokasyon. Muli akong nalantad. Nakaharap ako sa matinding kaaway mula sa nakaraang buhay. Naganap na nagpakita ng napakalamig na katapusan. Ang kaaway kong si Suyu ay nagtipon ng 1-0 mga salot upang balakain ang pagnanakaw ng aking mga yaman. Ngunit hindi ako masyadong nag-aalala dahil sa labas ay puro yelo at niebe. Ngunit para sa lahat ng posibilidad, nagdesisyon akong mag-imbestiga muna. Pumasok ako sa ibang espasyo ng EC. Ito ay noong bumili ako ng armas. Nakita ng kabilang panig na maluwag ang aking pagbabayad at nagbigay ng dagdag. Hindi ko akalain na magiging napakalaking tulong ito. Kontrolado ko ang drone na lumipad patungo sa lungsod. Agad itong lumabas. Sa daan, sama-samang hinahabol ng mga zombie ang tao at kinakagat. Marami pang mga zombie ang nagtipon-tipon. Tila nagbabahagi ng tao. Ang pinaka nakakatakot ay, may mga tao na para makaiwas sa paghabol ng zombie. Sadyang itinumba ang kanilang mga kasama upang makakuha ng oras para makatakas. Biglang may isang zombie. Sumisigaw patungo sa direksyon ng drone. Agad kong kinontrol ang drone na umalis. Pumatak ang malamig na pawis sa aking palad. Dahil sa nakaraang buhay, ako'y namatay sa bibig ng grupong ito ng mga zombie. Tiningnan ko ang drone. Nakita kong si Suyu ay lumabas ng bahay. Siyang napalibutan ng ilang malalakas na lalaki. Tumutok na nakatingin sa cellphone. Biglang may isang zombie na sumugod mula sa gilid. Hindi pa ito nakakalapit kay Suyu. Nabaril na ito agad. Mukhang hindi mababait ang mga taong hinanap ni Suyu. Mas nakakatakot pa ang nasa likod. May isang tao. Hindi ko alam kung saan. Nilabas ang isang snowmobile. Mukhang si Suyu nga ito. Ang pangunahing barahan niya sa pag-agaw ng aking mga supplies. Sa oras na iyon. Alam ko na. Sa oras ng aming tunggalian, ang laban ay nakatakda na. Tayo lang dalawa, ang pwedeng mabuhay. Pagdating ng katapusan ng mundo, naranasan ko ang unang malaking laban sa buhay at kamatayan. Si Suyu na may 1-0 na mga tulisan. Nagmamaneho ng 6 na snowmobile. Hinampas ko ng malakas ang gas. Sinubukan kong pakawalan sila. Nagsimula kaming magkarera gamit ang snowmobile. Pero dahil sobrang kapal ng niebe, naisip ko na sobrang delikado ang magpatuloy sa ganito. Baka pa nga mapahamak kami sa daan. O mahulog sa bangin. Binawasan ko ang bilis. At maayos nilang napigilan ako. 10 tao na pinangunahan ni Suyu. Dahan-dahang bumaba. Mula sa snowmobile. Na umiikot sa aking isi. Tumingin siya sa aking kamera. At nagbigay ng babala sa akin. Dito, hindi lang may mga bayarang mamamatay tao. Kundi pati mga wanted na tumatakbo. Bawat isa sa kanila ay matitinding tao. Kung ayaw kong mamatay ng masyadong kahila-hilakbot, mas mabuting buksan agad ang pinto ng sasakyan. Ngunit hindi ako susuko. Ang bahay kotse na ito ay isang gumagalaw na kuta. Buksan ang pinto ng sasakyan. Walang duda na ito ay hatol sa sarili kong kamatayan. Nakikita akong hindi nag-aalala. Isa sa kanila ang nagtulak kay Suyu ng isang kamay. Kinuha ang bakal na baril. At matinding pinukoy sa pinto ng sasakyan ko. Ngunit ang malakas na puwersa ng pagtulak. Nawala ng balanse ang bakal na baril. Pero ang pinto ng sasakyan ko ay hindi man lang nag-iwan ng gasgas. Nanghihinayang ang mukha niya. Sa oras na iyon, pinagmasdan niya ang kandado ng pinto ko. Nang malaman na fingerprint lock ito, agad niyang inireport kay Suyu sa likuran niya. Nang marinig niya, tumawa siya ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap sa bag niya. Pagkatapos, confidently siyang lumakad papunta sa pinto. Pinindot niya ang fingerprint scanner. Pero hindi ko ito pinapansin. Sa loob ng fingerprint lock, tanging ang fingerprint ko lamang. Wala tayong ugnayan. Hindi na talaga maabot ito. Matapos ang pagdating ng katapusan, muli bang maulit ang trahedya sa buhay na ito? Kailangan bang mangyari ito? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Nagsimula na ang pagbibilang ng oras patungo sa kamatayan. Sadyang kinolekta ang aking mga fingerprint. Hindi ko akalain na sa buhay na ito. Ay, maging ito ang kanyang panghuling sandata upang sirain ako. Nalaman ko na noong nagtatrabaho ako. Ang katrabaho kong si Suyu ay noon ang kumuha ng aking fingerprint at binuksan niya ang pinto ng sasakyan ko. Pero sa kabutihang palad, may 3 layer ako ng anti-explosion na pinto. Pangalawang facial recognition.
hindi niya maipasa kahit kailan. Nawala ng pasensya ang malakas na lalaki sa tabi. Hinampas niya si Suyu palayo. Nadapa si Suyu sa lupa. Mukhang hindi maganda ang relasyon ng grupong ito. Hindi rin sila masyadong close. Ngunit pagkatapos ng isang usok ng baril, ang lalaking may hawak na bakal ay malinaw na naubos na ang pasensya. Humakbang siya ng ilang hakbang pabalik. Humigop siya ng malalim na hininga. At pagkatapos ay sumugod siya sa pintuan ng aking sasakyan na parang baliw. Biglang malakas na ingay. Nasa loob ako ng camper. Kahit bahagyang lang ang panginginig nararamdaman ko. Naiintindihan ko na panahon na para bumawi. Pinindot ko ang buton sa keyboard. Biglang bumalot sa buong sasakyan ang isang asul na kuryente. Habang pilit binubuksan ang pinto ng lalaking nagsusubok pumasok. Naging uling dahil sa kuryente. Isang bigla ang tanawin. Si Suyu ay sumigaw ng malakas. Lahat ay nagmamadaling. Tumakbo patungo sa snowmobile. Nagsisikap na makaalis sa dikuryenteng isi. Naiwan ang isang naguguluhang matipunong lalaki. Ngunit agad ding nakabawi ang dalawa. Ang tunog ng baril at ang malalakas na tunog ng pagbangga sa pinto. Ang matipunong lalaki ay humawak ng shotgun. At pinasabog ang lahat ng aking mga kamera. Wala ng kamera. Hindi ko na maobserbahan ang sitwasyon sa labas. At hindi ko na kayang basta-basta buksan ang pinto ng sasakyan. Para magpalipad ng drone. Dahil sa napakalaking alon ng mga zombie. Nagmamadali na akong salakayin. Kahit na umalis na si Suyu, hindi pa rin humuhupa ang alon ng mga zombie. Nasa loob ako ng sasakyan. Naririnig ko pa rin ang mga ungol ng mga zombie. Nais ko sanang magmaneho palabas sa paligid ng mga zombie. Maaaring may mga zombie na makabara sa gulong. At sa oras na iyon, hindi na ako makagalaw. Hindi ako makakilos ng basta-basta. Nasira ang kamera. Wala akong paraan para obserbahan ang paligid. Kailangan ko lang pindutin ang buton. Sa isang iglap, ang mga sigaw at iyak mula sa labas ng sasakyan ay naghalo-halo. Mga 3 minuto ang lumipas. Bago unti-unting nawala ang tunog. Hindi ko ma-imagine. Kaninang, gaano karaming mga zombie ang sumugod sa akin. Pero sa kabutihang palad, sa tingin ko ay naresolba na lahat. 2 problema ang naresolba ng sunod-sunod. Simula nang ma-attack ni Suyu Chang. Isang araw at isang gabi na akong hindi kumakain ng kahit anong tubig. Ngayon, gusto ko lang talagang kumain ng masarap bilang gantimpala sa sarili ko. Kinuha ko mula sa ibang espasyo ang mga sangkap para sa hotpot. Pumili pa ako ng karne ng tupa, karne ng baka at mga laman loob. Handa na akong kumain ng marami. Habang nagluluto ako ng hotpot, nag-iisip ako tungkol sa mga plano ko bukas. Kahit na naalis na ang mga patay, ngunit ang mga nahulog na bangkay ay naging natural na hadlang. Kailangan kong bumaba at ilipat sila. Kung hindi makakasimula ang sasakyan. Ngunit hindi ko alam ang tiyak na sitwasyon sa paligid. Hindi lang ako natatakot kundi may natitirang mga bangkay. At, nababahala na si Suyu at ang iba ay nagtatago malapit. Dahil medyo wala sa sarili. Nakapaso ako nang kumain ako ng dugo ng pato. At sa oras na ito, lumabas ang pinakahihintay kong tunog. Narinig ko ang isang tunog na ding. Lumabas ang sistema. Kahit na ang gantimpala ngayon ay mas masagana kaysa dati. Ngunit sa oras na ito, ako'y nahirapan sa pagpili. Nakarating ako sa masayang problema sa gitna ng wakas ng mundo. Napakaakit ng gantimpala ng sistema. Ang pag-upgrade ng hardware ay nagpapahirap sa akin na magpasya. Sabay-sabay kong hinarap ang pagsalakay ni Suyu at ang pag-atake ng mga zombie. Ang gantimpalang ito ay maaaring linisin ang mga zombie sa paligid ko. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga hadlang sa daan. Pangalawang opsyon, pag-upgrade ng hardware. Maaaring ganap na upgrade ang makina ng sasakyan. At iba pa. Maaari rin itong lutasin. Hindi lamang nito malinaw na nakikita ang paligid. Mayroon ding thermal imaging sa 1 kilometro. Kahit na isang maya, maaaring tumpak na mahuli. Matapos ang ilang pag-iisip, pinili ko ang Tianyan. Dahil ang mga hadlang ay maaari kong lutasin. Kung walang tao sa paligid. At si Suyu ay bagong nag-atake. Sa maikling panahon, sa palagay ko ay hindi siya basta-basta atake sa akin. Sistemang Tianyan. Ito ang pinakakailangan ko sa ngayon. Kasabay nito, unti-unti kong naunawaan ang prinsipyo ng sistema. Tila nagbibigay ito ng gantimpala batay sa antas ng panganib na ibinibigay sa akin. Ang una ay nang napunit ang aking balat. Ang pangalawa ay nang nalutas ko ang problema sa taong nakaitim. Nalutas ang 2 malaking problema at nagbigay sa akin ng 3 malinaw na pagpipilian. Pumili ako ng gantimpala. Tiningnan ko ang paligid ng camper. Talagang may ilang mga zombie pa rin. At ang natitirang mga zombie ay dapat madali kong mapaglabanan gamit ang aking arsenal. Sa kabutihang palad, si Suyu at ang iba pa ay umalis na malapit sa aking camper. Nagpasya akong magpahinga muna ngayong araw. Pero hindi ko alam. Sa susunod na araw, haharapin ko, gamit ang sistema ng mata ng langit. Nag-scan ako sa paligid ng camper. Lahat ng buhay sa radius na 1 kilometro. Kahit isang maya ay hindi ko palalampasin. Pagkatapos makumpirma na walang mga bangkay sa paligid, lumabas ako sa van. Nagsimula akong linisin ang mga bangkay. Pagkatapos ay pinatakbo ko ang drone. Nagsimula akong mag-inspeksyon sa paligid. Naghahanda akong magtatag ng isang ligtas na lugar. I record kung saan ligtas. Saan ang ganap na bawal na lugar. Lumipad patungo doon. Nakita sa loob ng bahay, isang lalaking puno ng dugo na nakahiga sa sahig. Isang babae at isang batang lalaki. Sa tabi ay may 5 o 6 na may hawak na bakal.
Ang mga matitipuno ay kumikilos ng maayos at sanay. Wala silang anumang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Wala rin kahit kaunting pag-aalinlangan at awa. Tila isang sanay na organisasyon ito. Ang kanilang panghuhold up, parang na-practice na ng daan-daang beses. Mukhang mas propesyonal ang grupong ito ng karahasan kaysa sa team na pinagsama-sama ni Suyu. Sa isang pagkakataon, mas malupit pa. Tila sila ay sistematikong nililinis ang mga residente ng lungsod na sa pilitang kinukuha ang mga supply. Bagaman may distansya pa sila sa atin. Ngunit sa harap ng ganitong kalaban, kapag tayo ay napansin, walang duda na ito ay magiging isang malaking sakuna. Tiyak na ang grupo na ito ay sanay na sanay. Pero hindi sila nag-aalala. Mukhang alam na nila ang tungkol sa akin mula pa noon. Bigla kong naalala. Maaaring sila yung mga umaatake sa akin noon. Matagal na akong target ng kanilang pangangaso. Mukhang ito na ang huling laro ng pangangaso. Ang mga gang na natukoy ng drone ay naging isa sa mga pinakamasalimuot kong problema kamakailan. Sila ay ganap na naiba sa koponan ni Suyu. Hindi lamang sila mabilis at disiplinado sa pagkilos, kundi mayroon din silang masusing plano, dahil hindi pa ako sigurado kung alam nila ang aking eksaktong lokasyon. Kaya't hindi ako makapagpasya ng basta-basta. Sa kabila ng lahat, masyadong malaki ang target ng Ify na magmaneho nito sa gitna ng apokalipsis. Masyado itong kapansin-pansin. Nagpasya ako na maghintay at obserbahan bago sila kumilos, habang patuloy na gumagamit ng drone. Sa mga susunod na araw, ang grupong ito ay patuloy na kumikilos ng maayos. Maraming mga pasilyo ang kanilang nilinis, at ang paraan ay pareho pa rin sa dati. Una, puwersahang pagbukas ng pinto. Pagkatapos ay pumasok at nakawin ang mga gamit, at pagkatapos ay walang iiwan ng buhay, upang maiwasan ang paghihiganti ng kalaban. Sistematikong nililinis nila ang lugar na ito. Isang gusali pagkatapos ng isa pang gusali ang sinasako. Tila hindi magtatagal at ako na ang susunod. Kailangan kong makuha ang higit pang impormasyon mula sa kanila, tungkol sa eksaktong bilang at mga pattern ng kanilang galaw. Ngunit, mukhang may plano na sila para sa lahat ng ito. Kinuha ko ang drone, pumunta sa aking ibang espasyo, kahit na bumili ako ng maraming armas. Pero hindi ko pa ito nagamit dati. Sa tingin ko, oras na para matuto. Dahil walang makakapag-isip na ang grupong ito ng mga takas ay magkakaroon ng anumang baliw na hakbang habang binabantayan ko sila. Biglang may kumatok sa pintuan ng sasakyan. May bagong kalaban na naman bang sumugod? Hindi ko inaasahan. Bago pa man kami makipaglaban sa grupo ng mga kriminal, may bagong pangyayari na naman. Binubusog na ang pintuan ng sasakyan ko. Agad kong tiningnan ang sistema ng Kiki. Nalaman na si Suyu ang nasa labas ng sasakyan. Kumikatok siya sa pinto ng sasakyan gamit ang isang kamay. Sa kabilang dulo ng lubid, ay si Suyu na nakatali ng mahigpit ang mga kamay. Sa kasalukuyan, naupo siya sa snow na puno ng sugat sa mukha. Ang mga rebelde ay nagbihis ng napakatanga at mapagpanggap na mukha. Basta't may makakain lang. Gusto niyang maging personal na bodyguard ko. Nang hindi ako tumugon, sabi niya alam niyang hindi maganda ang relasyon namin ni Suyu. Dahil dinala niya si Suyu para ipasakbo sa akin. Ako ay nanatiling tahimik, habang lumilipas ang bawat segundo. Lubos nang naubos ang pasensya ng mga salarin. Kinuha niya ang baril panghunting. Nagsimula siyang magbabaril sa aking pintuan. Patuloy siyang nagmumura sa akin. Wala pa rin akong tugon. Ang aking malamig na saloobin, tila nagpagalit sa kanya muli. Kinuha niya ang cellphone ni Suyu at sinabi sa akin. Ipaalam ito, at ipapaalam sa lahat kung pirmahin kanselahin. Sa aking bahay na sasakyan, nakatago ang hindi bababa sa 1,000,000 halaga ng mga supply. Pagdating ng panahon, ako ang magiging pinakamalaking target sa katapusan ng mundo. Ngunit si Suyu sa labas ay lalong natatakot. Alam niyang kapag nailabas ang aking lokasyon, sa labas ng bahay na sasakyan, wala silang kahit anong proteksyon. Tiyak na mapapaalis na tao. Mauunang punitin. At kanina ay parang naglalabas siya ng galit habang nagpapaputok. Biglang umiyak si Suyu. At sa mga sandaling iyon sa aking isipan, ang mga susunod na sasabihin ko, ay nagulat ang dalawang tao sa labas ng sasakyan. Matapos mabigo si Suyu sa kanyang pagsalakay sa akin. Bumalik sa tirahan. Itong pansamantalang grupo ay nagkaroon ng alitan. Sa simula dahil sa sapat na supply. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi na ito sapat para sa pagkonsumo ng 1-0 tao. Lahat ay nag-umpisang ituro si Suyu. Kung hindi siya walang inunang pagsisiyasat. Hindi rin sila basta-basta kikilos. Kaya naman walang mamamatay. Sa operasyon na iyon, unti-unting, nahati ang kanilang grupo sa dalawang panig. Sa huli, naging labanan ng dugo. At si Suyu at ang mga kriminal, kahit na nakaligtas, ngunit itinaboy sila ng mga nanalo. Palabas, kahit na sinubukan nilang agawin ang mga bagay ng iba. Ngunit, unti-unting nagkaroon ng hidwaan ang dalawa. Kaya nagkaroon ng mga terorista na bumihag kay Suyu. Itong eksena na ito na lumapit sa akin. Binibigay ko sa dalawang tao sa labas ng sasakyan ang dalawang pagpipilian. Sundin nila ang aking mga tagubilin. Manirahan sila sa isang warehouse sa gilid ng bayan. Araw-araw, magbibigay ako sa kanila ng pinakamababang pagkain para mapanatili ang kanilang buhay. Parehong nagtataka ang dalawang tao. Sandali, ang saya at kasakiman ay lumitaw sa kanilang mga mukha.
Walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, mas tiyak sila. Sa lokasyon ng aking EC5-4-6-1-1-1-5-0. Ngunit sa totoo lang, nagkamali sila. Naghahanda akong gamitin sila. Bilang panglaban, isa sa mga armas ng mga grupong kriminal. Sa huling panahon kung saan ang lakas ang panlaban. Kung maghihintay lang tayo na hati-hatiin ang pagkain. Para mas madagdagan ang sansa nating manalo. Sa ganitong kalakaran, hindi talaga tayo lugi. Nalaman ko sa pamamagitan ng sistema ng mata sa langit. Pinipilit ko silang umalis agad. Walang pag-aatubili ang dalawang tao. Nagmamaneho ng snowmobile palayo. Sa mga susunod na araw. Dahil hindi pa tapos ang laban para sa katapusan. Si Suyu at ang mga rebelde, matibay na nakatingin sa walang laman na bodega. Punong-puno ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Para sa bagong tahanan na inihanda ko para sa kanila. Amoy alikabok ang hangin. Nakapuno ng alikabok ang paligid. Malinaw na matagal ng abandonado ito. Dito, wag nang pag-usapan ang pananatili. At si Suyu, hindi alam kung kailan niya binitiwan ang lubid. Nakatayo siya sa gitna ng bakanting bodega. Tumingin sa paligid. Ang mga rebelde sa kabilang panig ay tila nawawala ng lakas. Umupo sa tabi ng pader. Sa drone. May nakasabit na isang bote ng tubig at isang supot ng compressed biscuit. Nang makita ang drone na lumipad, natuwa ang mga rebelde at lumapit. Ngunit nang makita niya, tumingin siya sa drone. Sa kabilang panig, pinapanood ko siya. Nakita ni Suyu, agad na tumakbo patungo sa drone. At kinuha ang tubig at biskwit. Alam niyang ito na ang katapusan. Tanging ang mamatay sa gutom ang natitirang wakas. Nakita ng mga salarin na nakuha ni Suyu ang mga supply. Siya ay nagwala, at inagaw ang compressed biscuit mula sa kamay ni Suyu. Binuksan ang pakete at agad na kumain ng walang tigil. Madalas pa nga silang naubo dahil sa pag-ubo. Samantala si Suyu, tahimik lang na umiinom ng tubig, o kaya ay nagmamasid sa paligid. Biglang nangyari ito. Ngunit hindi nila inaasahan na. Epekto ng tunog. Narinig si Suyu na nagsasalita sa mga salarin. Ngayon, mataas ang aking pagdududa. Kapag nakuha na nila ang aking tiwala. Ngunit hindi nila alam. Sila ang tunay na biktima. Ang mga gabi sa katapusan ng mundo ay laging labis na malamig, maikling dula ni Yunkay. Ang mga malamig na hangin ay tila gustong punitin ang tao, maikling dula ni Yunkay. Matagal nang wala, maikling dula ni Yunkay. Ang kanilang pangunahing problema ay ang maikling palabas tungkol sa mga gulay sa ulap. Solusyon sa problema sa init, maikling palabas tungkol sa mga gulay sa ulap. Lahat ng ito ay dahil sa akin, ang maikling palabas tungkol sa mga gulay sa ulap. Sa sistema ng van sa post-apocalyptic na mundo, may kakaibang espasyo, maikling palabas tungkol sa mga gulay sa ulap. Nakapuna ako bago pa man ang katapusan ng mundo, maikling palabas tungkol sa mga gulay sa ulap. Maraming mga supply kabilang na ang gasolina, maikling palabas tungkol sa mga gulay sa ulap. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kuryente, maikling palabas tungkol sa mga gulay sa ulap. Matutugunan ng van na ito ang lahat, maikling palabas tungkol sa mga gulay sa ulap. Halos lahat ng pangangailangan ko, maikling kwento ng Yunkay. Nakahiga ako sa kama, maikling kwento ng Yunkay. May mga piraso-pirasong balita, maikling kwento ng Yunkay. May nagsabi na may nakitang muling nagbago na mga zombie, maikling kwento ng Yunkay. May mga nagtataya na ang panahon ay malapit ng uminit, maikling kwento ng Yunkay. Nawala na rin ang aking pasensya, maikling kwento ng Yunkay. Kinabukasan ng umaga, nagluto ako ng almusal tulad ng dati, maikling kwento ng Yunkay. Nagkaroon ako ng biglaang ideya, maikling kwento ng Yunkay. Nagawa ng isang sandwich, maikling dula ni Yunkay. Habang kumakain ako, maikling dula ni Yunkay. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko, maikling dula ni Yunkay. Binitiwan ko ang sandwich, maikling dula ni Yunkay. Taga-init na hotpot sa balde, maikling dula ni Yunkay. Sa katapusan ng mundo, maraming tao ang handang makipaglaban para dito, maikling dula ni Yunkay. Maging handang makipagpatayan sa iba, maikling dula ni Yunkay. Boteng tubig at compressed biscuit, maikling dula ni Yunkay. Binuksan ko ang pinto ng camper, maikling palabas ni Yun. Nagmamaneho ng drone, maikling palabas ni Yun. Lilipad papunta sa warehouse kung saan naroroon si Suyu, maikling palabas ni Yun. Kung magtatagumpay, maikling palabas ni Yun. Masisira ko sila mula sa loob, maikling palabas ni Yun. Nagsimula na ang eksperimento ng pagtuturo, maikling palabas ni Yun. Mula noon hanggang ngayon. Dahil binigyan ko si Suyu at ang dalawa ng pagkain. Kaya ang pangunahing problema nila sa kasalukuyan ay kung paano magpainit at manatiling nakadikit sa paligid ng aking camper. Wala talagang oras para isipin kung paano ako sakupin. Samantalang ginamit ko ang isang timba ng self-heating na hotpot upang matagumpay na pasiklabin ang hidwaan ng dalawa. Nang dumating ang drone sa bodega, makikita na ang mga labi ng dalawang tao ay naging kulay ube dahil sa lamig. Ngunit nang makita ng dalawa, na parang nababaliw silang tumakbo patungo sa drone. Ngunit maliwanag na mas malakas ang lakas ng mga terorista. Parang isang mabangis na tigre siya, na bumagsak sa drone. Mahigpit na pinindot ang self-heating hotpot sa ilalim niya. Ngunit kahapon, si Suyu ay tila napakamahinahon. Kahit na ganito, nagpakawala siya ng nakakamanghang lakas. Diretsong bumangga siya sa tulisan. Natungo ang tulisan at 3 beses siyang natumba. Biglang naiinis siya. Isang sampal ang pinakawalan niya at napaatras si Suyu sa lupa. Kung dati sana, siguradong umatras na si Suyu. Pero ngayon, mas lalo pa siyang naging matapang.
Diretso siyang bumuka ng bibig at matinding kinagat ang braso ng mga salarin. Dahil sa matinding sakit, bitawan ng salarin ang kamay na humahawak sa self-heating hotpot. Sinamantala ni Suyu ang pagkakataon. At mabilis na kinuha ang self-heating hotpot. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay hindi umabot sa 3 segundo. Siya ay tinadyakan ng salarin. Dahil sa malaking agwat ng lakas, nawala na rin ang kanyang sigla sa laban. Hindi na siya makakilos. Habang siya ay nakahiga sa lupa, ang mga luha ng pagkadismaya ay dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit mabilis din siyang nakabawi ng kanyang isip. Matalino niyang kinuha ang tubig at mga compressed biscuit. Sa huli, wala nang mas mahalaga kaysa sa mabuhay. At marami pang iba sa labas nito. Self-heating hotpot. Sa unang araw ng aming pagtutulungan, hindi lang ako nagbigay ng libreng pagkain sa kanila. Nag-upgrade pa ako. At willing akong tumulong sa kanila. Ngayon ang pinakamalaking problema. Sinabi ko na sa 2 tao. Pwede silang pumunta doon at manghuli ng kahoy. Upang matiyak ang pagpainit. At maari ko rin silang bigyan ng 2 matatalim na palakol. Upang makatulong sa kanilang kahusayan sa pagpuputol ng kahoy. Ang aking biglaang kabutihan ay napansin niya. Kaya't nagbigay ako ng dahilan na maihawak silang ebidensya laban sa akin. Magkakaroon din ako ng problema. Ganito na lang. Sumusunod sila sa gabay ng drone. Pumunta sila sa kagubatan ng kahoy. Pero halatang walang gaanong karanasan ang dalawa. 1 oras na ang lumipas. At nanatili lang ang mga munting sugat. Sa totoo lang, hindi ko naman sinabihan sila na magpatuloy pa ng 5 kilometro. Isang napakalaking pabrika ng kahoy. Doon ay maraming nakahandang kahoy. Kasabay nito, hinahayaan silang magtrabaho araw-araw. Ganyan. Habang sila ay nagsusumikap sa kanilang trabaho. Sa isang kakaibang espasyo, maraming uri ng sangkap na makikita. Naligaw ang aking paningin, matapos mag-isip-isip. Mas mainam na kumain na lang ng dumplings. Kaya habang kumakain ako ng dumplings, nanonood ako sa kanilang masipag na pagtatrabaho. Tahimik kong binibilang ang mga ito. Pero bago iyon, kailangan kong mapagtanto na magkaintindihan sila. Lubusang pagtatanim ng binhi ng alitan. Sa ganitong paraan lamang, masisiguro ko ang aking kaligtasan. Naalis ko na ang aking pinakamahalagang sandata. Sa susunod na 3 araw. Instant noodles. Si Suyuyong ay palaging ang taong kumakain ng dilatang pagkain. At umiinom ng mineral water. Pinalitan ko ang mineral na tubig ng gatas. Ang mga rebelde ay labis na natuwa. Agad nilang kinuha ang gatas. At ang lata ng mga peach sa itaas. Nakita ito ni Suyu. At agad siyang sumigaw sa galit. Sinisisi sila sa pagkuha ng kanyang nararapat na pagkain. Ngunit hindi ito pinansin ng mga rebelde. Tanging tahimik na itinuro ang kamay. Papunta sa direksyon ng baril. Lubos na nagalit si Suyu. Pinalakas niya ang kamao at tumakbo papunta sa kriminal. Handang makipaglaban hanggang sa huli. Pero ang kriminal ay sarkastikong. Natinignan si Suyu ng masama. Sinabi ng kanyang kutob na mas mabuting itigil na ito. Si Suyu ay nagalit na hinawakan ang kanyang buhok. Dapat sana ay kanya ang lahat ng ito. Dahil siya ang may alam sa impormasyon ng aking sasakyan. Hindi ang mga salarin. Ngunit ngayon ay nakikita na lamang niya ang iba. Dumating na ang oras ng tanghalian. Ang stick ay sumisitsit sa kawali. Ito ang aking tanghalian. Isasabit ko ang 1 piraso ng stick sa drone. At ibabalot ito sa aluminum foil. At pinakabait na pinalitan ang tubig ng isang maliit na bote ng red wine. Sa sandaling dumating ang drone sa bodega, pareho silang nahatak ng amoy ng karne. Ang mga rebelde ay hindi na makapaghintay na tanggalin ang aluminum foil. Upang makita ang loob, yung piraso ng stick na may snowflake na pattern, ay umiyak sa sobrang saya. Siya pa nga. Naniniwala ako na ang gabing ito ay ang pinakamasayang araw niya pagkatapos ng katapusan ng mundo. At sa kabilang panig, si Suyu, nakatingin na walang imik sa lahat ng ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napakalaking agwat ng antas ng pamumuhay. Talagang nagiging sanhi ito ng kanyang pagkabaliw. Sa wakas ay nahulog si Suyu. Sa bitag na maingat kong pinlano para sa kanya. Sabay-sabay na nagmamadali, na tinatangkilik ang masasarap na pagkain at alak. Sa kabilang panig hindi nakakain ng maayos. Kahit 1 araw, na walang nainom na kahit patak ng tubig si Suyu. Ang malaking agwat ng realidad, ay ganap na bumagsak sa kanyang kaluluwa. Hindi ang kakulangan ang problema, kundi ang hindi pagkakapantay-pantay. Makikita si Suyu na matinding nakatingin sa drone. Mukhang nakagawa na siya ng desisyon. Dahan-dahang lumipad palabas ng warehouse. Sumunod din si Suyu. Sinabi ko kay Suyu gamit ang drone na walang tao. At ibinalita ko rin ang impormasyon tungkol sa iba pa naming kasama. At tinulungan akong mangolekta ng palihim. Ng mga datos na kailangan para sa katapusan ng mundo. Araw-araw, nilalagay ko sa kanyang compressed na biskwit. Halimbawa, chocolate at mani. Si Suyu ay isang tao na may layunin. At siya rin ay matalino. Kahit gaano pa kaganda ang pagkain na ibinibigay sa kanya, wala siyang kakayahang agawin ito mula sa mga tulisan. Alam ko ang tungkol sa pakikipagtulungan na ito. Si Suyu ay ang uri ng tao na matagal nang nagtiis. Upang makamit ang kanyang layunin. Ang negosasyon na ito, wala akong nabanggit, tungkol sa lokasyon ng isi.
Walang lokasyon 150. Huwag nang magsabi ng pagpapabuti sa buhay. Ito ang pinili kong dekalidad na karne ng baka. Napakalambot ng laman na para bang pwede nang pigain. Hindi lang masagana ang laman, kundi may kaunting tamis din. Opisyal lang nagsimula ang aking susunod na plano. Gumamit ako ng ilang piraso ng tsokolete at ilang hiwa ng tinapay bilang kapalit, na matagumpay na nagpasunod kay Suyu sa akin pansamantala. Sa pamamagitan ng sadyang paglikha ng hidwaan sa mga nakaraang araw, ang dalawa ay naging mula sa ugnayang kooperasyon patungo sa ugnayang kompetisyon. Agad akong i-update tungkol dito, at nangako sa kanya, kung magtatagumpay siyang puksain ang mga salarin. Sa hinaharap ang instant noodles, gatas, kahit ang karne at iba pang mga suplay, ay magiging sa kanya, at pinayagan ko rin siyang mag-ulat tungkol sa kalagayan ng iba pang mga kasamahan niya sa grupo noon, na medyo komplikado ang sitwasyon. May mga leader ng sindikato, may mga bilanggo sa kulungan, at mga iligal na imigrante mula sa ibang bansa. Ang tanging pagkakapareho nila ay nagpa siya akong harapin ang mga problemang ito isa-isa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay malaman ang tungkol sa komposisyon ng grupo sa lungsod at ang kanilang mga gawi sa buhay. Mas marami ang impormasyon, mas tiyak ako. Naghahanda ako sa mga susunod na araw na si Suyu at ang mga rebelde ay pupunta sa bayan upang mangolekta ng mga suplay. Siyempre, mas mahalaga ang pangangalap ng impormasyon. Ipinasa ko kay Suyu ang bahagi ng mga gamit ng dalawa sa mga nakaraang araw. Magpapasya na suriin ng mabuti ang aking arsenal. Kakaumpisa ko lang sa ibang dimensyon. Gantimpala sa misyon pag-upgrade ng espasyo. Hindi na ako makapaghintay na tingnan ang gantimpala. Ang gantimpalang ito ay pagbabago ng ibang dimensyon. Banyo. Kusina. Pati may givites pa nga. Mukhang ang sistema ngayon ay tutulungan akong pagandahin ang buhay ko. Pero bawat isa ay sobrang nakakaakit sa akin. Agad kong pinili ang isa, pagkatapos dumating ang apokalipsis. Nagbigay ang sistema ng aking EC ng mga gantimpala, mula nang dumating ang apokalipsis. Huwag na nating pag-usapan ang maligamam na paligo. Kahit ang pang-araw-araw na paghugas, araw-araw ay kailangan pang magpawis, bago ako makapagpunas ng katawan. Matagal na akong nagnanais na maligo ng mainit na tubig. Habang bumabagsak ang aking mga pagpili, bigla na lang may lumitaw, na isang pinto sa kakaibang espasyo. Pumasok ako sa loob sa pamamagitan ng pinto. Hindi lang may shower room sa loob, kundi mayroon ding malaking bathtub. Talagang sobrang saya ko. Agad akong nagpalit ng damit. Nagsimula ng maligo sa mainit na tubig. Sa labas ay napakalamig at may snow. Samantalang ako ay nakahiga ng komportable sa bathtub. Tamasa ng sandali ng katahimikan. Ang malaking pagkakaiba na ito ay mahirap paniwalaan. Nasa gitna ako ng apokalipsis. Pagkatapos maligo, naramdaman kong mas magaan na ako. Mas naging malinaw ang aking isip. Habang pinapahid ko ang aking buhok gamit ang tuwalya, tinutuklasan ko ang sitwasyon ni Suyu at ang isa pa. Pagbalik ng dalawa sa bodega, binigyan ko sila ng mga suplay tulad ng dati. Ngunit ang mga suplay ay naging mga salbahing sanay na sa akin, na naglalabas ng kanilang sama ng loob sa drone. Maaaring, hindi na rin kayang suportahan ng mga suplay ko. Pero mabuti na lang. Maaari kong sabihin sa kanila, ang eksaktong lokasyon ng mga suplay sa paligid, at kailangan lang nilang dalhin sa akin ang isang balde ng langis. Nabili ko na ang lahat ng gasolina sa buong lungsod. Ang enerhiya ng ECI, hindi kailanman maubos. Ito ay para sa kanila. Pawang dahilan lang ito para makagalaw. Inapprove nila ang plano ko. Maghahanda na akong umalis bukas ng umaga. Ang plano ko, sa wakas, nakapagsimula na ako ng tunay na hakbang. Pagliwanag ng araw kinabukasan. Sabi ko sa kanila, batay sa pagmamatsyag ko gamit ang drone sa ilang araw. Nakahanap ng isang tirahan na may maraming supply. Basta't magtagumpay ang dalawang tao. Sila ay hindi magkukulang sa pagkain at inumin sa loob ng isang taon. At ang kailangan kong kabayaran ay 2 timba ng gasolina. Agad na umalis si Suyu. Samantala, nagsimula akong magbantay. Mga 2 oras ang lumipas. Matagumpay na nakarating ang dalawa sa lungsod. Inutusan ko silang magtago sa pasilyo at maghintay ng tamang pagkakataon. Dumating ang mga salarin sa harap ng pinto. Diretso silang nagpaputok at sinira ang kandado ng pinto. Ang mga nakatumpok na suplay sa harapan. Agad na nagbigay ng liwanag sa mga mata ng dalawa. Agad na nagbigay ng liwanag sa mga mata ng dalawa. Agad nilang pinuno ng mga gamit ang bag. At inakit ang grupo ng mga kriminal. Mabilis na bumalik ang 6 sa kanilang base. Walang anumang pag-aalinlangan ang dalawa. Isang tao ang tumalon sa kanila. Nag-away ang mga tulisan. At hindi na nag-aksaya ng salita si Suyu. Naghanda na siya ng batuta para sa laban. Hindi agad nakapag-react ang isa. Diretsong tinamaan ng taser. Nagtremor ng ilang sandali bago bumagsak. Sa kabilang banda, ang mga kasapi ng grupo ay mahigpit na. Hinahawakan ang liig ng rebeldeng salarin. At malinaw na mas malakas ang lakas ng rebelde. Diretsong binato siya sa lupa. Agad na nalutas ang dalawa. Nag-ingat ang grupo ng mga kriminal. Habang nag-aabot sila ng radyo para humingi ng tulong. Sabay-sabay din nilang inilabas ang mga armas. Hindi lamang ang mga terorista ang may baril. Kasabay ng isa pang putok ng baril. Napatay ng terorista ang isang tao. Ngunit sabay din itong naipakita ang kahinaan.
kasabay ng isang malakas na putok. Ang mga rebelde ay nahulog din sa isang lawa ng dugo. Naresolba ko na ang isang malaking problema ko. Nagharap si Suyu at ang kriminal na grupo. Sa isang saglit, 4 na tao ang nasawi. At ngayon, si Suyu na lang ang natira. Akala ko noon, matatapos na sana ang alitan namin ni Suyu ngayong araw. Akala ko hindi niya rin dadalhin ang baril na ito. Sa isang iglap lang, napatay niya ang dalawa. Bigla kong naisip, bago dumating ang katapusan. Noong araw, si Suyu ay mahilig sa airgun. Pero sandali lang, ang natitirang mga kasapi ng grupo ng kriminal ay narito na sa lugar. Pinalibutan nila si Suyu. Naniniwala akong tiyak na mamamatay si Suyu sa pagkakataong ito. Umupo ako sa silid ng pagmamaneho at huminga ng malalim. Sa isip ko, sa wakas ay nalutas ko na si Suyu. Pumunta ako sa ibang espasyo. Nagsimula akong pumili ng mga sangkap para sa araw na ito. Matapos ang isang oras ng abala, nilaga na may pulang alak ang karne ng baka. Kakaibang bagong luto. Nakangiti habang nagbabasa ng balita gamit ang cellphone. Biglang nakaramdam ako ng kilabot. Nalaman ko na pagkatapos ng apokalipsis, hindi lang tao ang naapektuhan. Maraming hayop din ang nagbago. Sa panahong iyon, maraming nakakita sa kanila. Malalaki tulad ng oso at tigre. At mas mataas ang antas ng ebolusyon ng mga hayop. Mas malaki rin ang banta. Habang nag-aalala ako kung paano haharapin ang hinaharap, nagsasaya ang lahat sa pagdating ng bagong miyembro. Bigla ang pagbabago sa katapusan ng mundo. Sa loob lamang ng ilang buwan, muli tayong nakaranas ng bagong pangyayari. Maraming hayop ang nagkaroon ng pagbabago. Sa kanilang lakas at banta, nagmahal ng geometrically. Lahat ng ito, kung malapit sa lungsod, ay maaatake ng mga zombie. Kailangan ding harapin ang mga kriminal na grupo sa lungsod. Ngunit nasa labas tayo. Dito ay paraiso ng mga hayop. Laging may posibilidad na may mangyaring hindi inaasahan. Hindi lang ito ang masamang balita. Karaniwan kong ginagamit ang drone para maglibot sa ibabaw ng lungsod. Bigla kong nakita ang isang pamilyar na silweta. Agad kong pinatakbo ang drone para habulin siya. Subalit, ngunit nawala ang target sa isang kanto. At hindi ako nagkamali sa aking pag-aalala. Hindi pala namatay si Suyu. Hindi ko noon nakumpirma kung siya ay nasawi. Kaya't maaga kong inalis ang drone. Ngunit, nag-alok si Suyu ng pakikipagtulungan sa grupo ng mga kriminal. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng aking impormasyon. Nahanap pa niya ang shopping list ko bago ang katapusan ng mundo. Sabihin mo sa kanila, nasa ihey ko, may mga materyales na umaabot sa bilyon, 1,000 toneladang gasolina. 0 toneladang prutas, 1,000 toneladang gasolina. Pagkatapos, kailangan lang niya ng kaunting kabayaran. At ang estruktura at paraan ng atake ng isi. Maaari rin itong ganap na ibulgar sa isa't isa. Noong una, balak kong gamitin ang kamay ng isang kriminal na grupo upang alisin si Suyu. Hindi ko akalain. Natahimik pala silang nakipagtulungan. Ang dalawa kong pinakamalaking problema ay nagplano pang magsanib puwersa. At wala akong kaalam-alam tungkol dito. Sa sandaling ito, gusto ko lang tumakas. Mula sa lugar na puno ng panganib, pinagana ko ang bahay na may gulong. At nagsimulang tumakas palayo sa lungsod. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may isang hindi kilalang nilalang na papalapit sa akin. Tiningnan ko ng mabuti. At ito ay isang nagbago na baboy ramo. At talagang, bumangga sa aking bahay na sasakyan. Agad akong umatake muli. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagdulot sa akin ng unang pakiramdam ng kawalang pag-asa. Ang nagbago na wild boar ay brutal na umatake sa akin. Sa malayo, parami ng parami ang mga zombie na nagtitipon papunta sa akin. At ang aking ipinagmamalaking paraan ng pag-save ng buhay ay biglang naging walang silbi sa sandaling ito. Ang aking electric fence system para sa mga wild boar ay tila walang silbi at ang lakas ng kanilang pagsagasa ay lumalaki. Nararamdaman ko ang malinaw na pagyanig sa loob ng isi. At ang kanilang tunog ay umabot sa paligid. Inakit ng mga zombie ang mga sumusunod. Pinipilit kong paandarin ng mabilis ang makina. Sana mapalayas ko ang baboy ramo. Hindi ko inasahan na makakatakbo pa siya ng mas mabilis. At sa pagkakataong ito, nawala ang kontrol ng van ko dahil sa pagbagsak niya. Halos mabangga ko ang isang puno. Naintindihan ko na hindi na ako pwedeng tumakbo pa. Kailangan kong agad na ayusin ito. Kahit na napakadelikado ang maglakbay sa isi ngayon. Ngunit kung hahayaan ko itong umatake, magkakaroon ng mas malaking problema. Agad akong pumunta sa imbakan ng arma sa ibang dimensyon. Kumuha ako ng isang napakalakas na machine gun. At pinili ko rin ang isang bulletproof vest para sa sarili ko. Nang handa na ako, napansin ko yung natirang karne ng baka kagabi. Inilagay ko ito sa bag. Habang ang baboy ramo ay inaatake ang kabilang side. Binuksan ko ang pinto ng sasakyan. At mariing itinulak, ang bag papalayo. Agad itong tumakbo at nagsimulang kumain. Samantalang ako ay nag-set up ng machine gun. At nagsimula akong magpaputok dito. Tinamaan ng machine gun ang wild boar. Ngunit hindi ito bumagsak. Lumiko ito at tumakbo patungo sa akin. Sobrang natatakot ako. Patuloy kong pinataas ang firepower. Nang nasa ilang metro na lang ito sa akin. Bago tuluyang bumagsak. Sa wakas ay bumagsak na ito. Ako ay natakot at napaupo sa takot. Marami pang mga patay na kailangang ayusin. Sa oras na iyon, lumabas ang system reward. Ngunit ang gantimpala na ito ay unang beses kong nakaramdam ng pagkadismaya. Nairesolba ang mga mutasyon na organismo. Pero, sa katapusan ng mundo, sino ang may mood makinig ng kanta?
Inisip ko ng masama ang pagtanggap ng gantimpala. Gamit ang sistema ng grid ng kuryente, nalutas ko ang susunod na alon ng mga zombie. Pero ang hakbang na ito, pagising ko kinabukasan, napansin ko na ang aking camper ay nasa ilalim. At may malaking matulis na harang sa harap. May higit sa 10 grupo ng kriminal. Isa pa nga ay nakasuot ng kakaibang maskara. Nakakatakot. Biglang pumasok sa isip ko. Gusto nilang sunugin ako ng buhay. Ngayon ang temperatura sa labas ay umabot na sa ilalim ng 100. Maging ang lighter ay hindi magliyab. Mayroon ba silang ibang lihim na armas? Ang mga kriminal na grupo ay katulad ng mga nakaraang kaaway. Nagpadala rin ng kinatawan upang makipag-usap sa akin. Siyempre, hindi ko sila papansinin. Ngunit, malinaw na nilang nalaman na may sistema ng power grid. Walang sinuman ang basta-basta lumapit sa camper. Nang akala ko na aalis na sila, biglang may isang tao na may nakakatakot ng ngiti. Papalapit sa aking camper. Inilabas niya ang isang bagay mula sa bag niya. Agad na nagsimula ang apoy mula sa isang piraso ng nasusunog na bagay. Kasabay nito, sinindihan nila ang kanilang inihandang dayami at kahoy. Wala akong sistema ng sunog sa aking isi. Nagsimula nang tumaas ang temperatura sa loob ng aking isi. Ang kanilang plano ay napakamaingat, na nagdala sa akin sa kawalang pag-asa. At sa susunod na segundo, mas lalo akong nawala ng pag-asa. Dahan-dahan niyang inalis ang maskara. Nalaman kong hindi siya namatay noong araw na iyon. Sa halip, nakahanap siya ng bagong kakampi. Sa loob ng sasakyan, patuloy na tumataas ang temperatura. Sa labas, may mga armadong kriminal. Si Suyu ay pinilit akong ilagay sa matinding sitwasyon. Si Suying ay umaasa sa bagong koponan. Muling hinahatak niya ako pabalik sa kailaliman ng kamatayan. Kung mananatili ako sa sasakyan, ang patuloy na tumataas na temperatura ay magpapahilo sa akin dahil sa dehydration. Pero kung aalis ako sa van, at nasa labas ay isang well-equipped na kriminal na grupo, kahit na may bulletproof vest ako, at kahit na may mas advanced na armas, kailangan lang ng ilang sandali, mapapaslang nila ako. Lalong tumataas ang temperatura sa loob ng sasakyan. Unti-unting nagiging malabo ang aking kamalayan. Sa puntong hindi ko na kaya, nais kong bumukas ang pinto at sumuko. Biglang pumasok sa isip ko isang matapang na ideya. Binuksan ko ang sistema ng audio ng camper kamakailan. Na-upgrade ko ito, at nagsimula itong magpatugtog ng musika. Sa tahimik na labas, ganito ang tunog, parang isang bomba na sumabog. At pinalalakas ang aking paghatol na sumuko na agad. Sumuko ka na, lumabas ka sa ihi. Nang makita ito ng ilang miyembro ng grupo ng kriminal, nagtawanan sila ng malakas. Pero sa oras na iyon, hindi ako pinapansin. Dumarami ang mga hayop na nagtitipon sa paligid ng ihi. Kaya nagpa siya ako. Maghihintay ako para palayasin ang mga mutant na hayop mamaya. Bulletproof vest at helmet. At pumili ng isang maayos na baril. Handa nang makipaglaban hanggang kamatayan. Ako ang magpapadala ng mga bangkay ng zombie dito. At magpapakasama sa kanila. Ngunit hindi sila nagpanik. Siyempre, hawak nila ang armas. Ang mga ordinaryong zombie ay hindi talaga kalaban. Talagang hindi pa malapit ang mga patay na tao sa van. At madali na silang nalutas ng mga ito. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng sasakyan. Muli na namang nagbago ang sitwasyon ng labanan. Naghahanda na akong buksan ang pintuan. Para lumabas at makipaglaban. Isang matinis na sigaw ang pumutol sa akin. Isang nabagong agila. Para itong isang tumpak na bala. Na biglang bumagsak, patungo sa grupo ng mga kriminal. Sa isang iglap may isang tao na nabaril niya. At sobrang bilis nito. Napakahirap talagang itutok. Ilang tao, bukod sa walang kapararakan na pagbaril, ay wala nang magagawa kundi hayaan itong umatake. At dahil sa mutasyon ang agila, ay parang bakal ang balahibo. Kahit na madampi lang ito ng pakpak niya, iiwan ito ng sugat na parang pasa sa katawan. Maraming miyembro ng grupo ng mga kriminal. Habang nagkakagulo sila, nakita ni Suyu na hindi maganda ang sitwasyon. Nagsimula siyang tumakbo papunta sa direksyon ng snowmobile. Pero dahil sa takot, yung natitirang ilang nakaligtas ay nakarealize na rin. Nagsimula na silang magpaputok at umatras. Habang ang mga mutasyon ay patuloy na sumusunod. Sa huli, 3 na lang ang natira sa grupo ng mga kriminal. Kasama si Suyu. At may magandang balita pa, hindi lang ito. Binuksan ko ang aircon sa camper. A-adjust sa malamig na hangin. Mabilis na bumababa ang temperatura ng van. Ako na lang ang may malamig na aircon. Wala nang iba. Ang natitira ay kailangan ko lang. Linisin ang mga natirang bangkay. At tahimik na maghintay na umalis ang agila. Noon, akala ko ang pinakawalang silbi na gantimpala. Ang sistema ng tunog ay talagang nakapagligtas sa akin sa kritikal na sandali. Lumabas ang gantimpala ng sistema. Naging doble ang gantimpala. Sa tulong ng mga mutant na nilalang, nakaiwas ako sa panganib. Ang sistema ng bahay kotse ay muling nag-upgrade. Diretso akong binigyan ng gantimpala. Sa kaliwa ay ang self-repair function ng bahay kotse. Sa ilalim ng sasakyan na nilamon ng apoy kanina, ngayon ay parang bago na uli. Ang panel sa kanan ay isang paalala ng pag-unlock.
Hindi na ako makapaghintay na pumasok sa ibang espasyo. Binuksan ko ito. Dumaan ang isang matinding puting liwanag. Pagmulat ko muli ng mata, nasa isang taniman na pala ako. Makikita ang araw na nakataas sa langit. Sa harap ay isang sakong taniman. Ako'y excited na niyayakap ang isang buko ng lupa. Hinahalikan ang amoy ng lupa sa ibabaw. Lubos akong nasasabi. Bigla kong naisip na ang patatas ay isang tuber. Sa aking kakaibang espasyo, may nakatago pa ring maraming ganito. Nagpa siya akong subukan gamit ang patatas. Basta't magtagumpay lang. Kahit na maubos ang mga supply sa hinaharap, makakaya ko pa ring mag-supply sa sarili gamit ang sistemang pang-agrikultura. Bumalik ako sa aking camper. Mas naging maayos na rin ang sistema ng camper ko, may shower at electrical grid. Pakiramdam ko kapag humarap sa mas malaking krisis, may kakayahan na akong makipaglaban. Matagal na akong hindi kumain ng prutas. Dahil sa mga nangyari ngayon na pagtanto ko, nasa katapusan ng mundo, ang mas malakas na sandata ay impormasyon. Mas marami kang kaalaman, mas makakabuti ito sa iyo. Isang mensahe ang nakakuha ng aking atensyon. Si Suyu at ang grupo ng mga kriminal ay umaatake. Ang aking bahay na sasakyan ay darating sa loob ng 3 araw. Sa wakas, natapos ko na ang paligid ng bahay na sasakyan. Dahil sa panahong ito, ang mga tunog mula sa sunod-sunod na laban ay nagdala ng mas maraming mga zombie at mga mutant na nilalang na nagtipon dito. Kailangan kong maghanap ng isa pang tahimik na lugar. Samantalang kagabi may natanggap akong mensahe. Mayroong gumawa ng dokumentasyon ng mga mutant na nilalang. Inilista niya ang mga mutant na nilalang ayon sa antas ng panganib. Ang A-level ay ang may pinakamababang banta, tulad ng mga langgam at maya. Ang B level naman ay mga nilalang na mahirap harapin ng karaniwang tao. At ang agila kahapon, ito ay isang E-class na organismo. Kahit ilang mga taong may mahusay na kagamitan, ay mahihirapang makipaglaban. Para naman sa S-class, ito ay mga malalaking mga ngaso tulad ng tigre, leopardo at itim na oso. Kapag nakatagpo sila, karaniwan ay kailangang sumuko na lang sa laban. Bundok. Mayroon pang hindi pa na-unlock na mas mataas at level. Ano kaya ang mga makapangyarihang nilalang na iyon? Nang naisip ko iyon, napuno ako ng lamig sa katawan. Sa mga nakaraang araw, ginamit ko ang drone para imbestigahan ang paligid at nagtala ng ilang ligtas na lugar. Nagpa siya akong magmaneho papunta doon ngayong araw. At sa kabilang banda, dahil sa kabiguan ng operasyon na ito, malubhang nasugatan at napatay ang mga kriminal. Nabawasan pa ng maraming armas, bala at iba pang kagamitan. Lahat ng ito ay ipinasa nila sa akin. Lahat ng kanilang pagkawala. Kailangan kong mabilis na mahanap. Ako ay haharap kay Suyu. Walang katapusang panggugulo at paghihiganti. Ngayon, kailangan kong makipagkarera sa oras. Bago ang pangalawang atake ni Suyu, makatakas sa pagmamatsyag ni Suyu, upang makaiwas sa panganib. Dumating ako sa kanayunan ng aking ibang espasyo. Nagtaka ako nang makita ko. Talagang ang puok na ito, may espesyal na bonus din, basta't mga halaman na itinanim dito. Hindi na ako makapaghintay na dumating sa imbakan ng ibang espasyo para simulan ang paghahanap ng mga buto. Hindi ko inaasahan na makakita ng isang malaking bag ng mga buto. Mukhang ito ay nakuha dati sa mga magsasaka. Noong nagkaroon ng malawakang pagbili ng mga supply, yung binigay sa akin ng magsasaka, hindi ko akalain na magagamit ko ito ng husto. Habang tinitingnan ko ang mga buto na may iba't ibang kulay, mukhang halo-halo ito ng iba't ibang pananim. Pagbalik ko sa camper, nagbabad ako sa mainit na tubig, at inisip ko ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Ngayon, ang pinakamalaking banta sa akin. Ito ang posisyon ni Suyu. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking kakulangan ay, ang sistema ng kuryente ay epektibo lamang sa ilang pagkakataon. Kailangan kong makahanap ng paraan para makapag-atake ng aktibo. Ngunit sa huli, nagpa siya pa rin ako. Sa totoo lang, bago pa man dumating ang katapusan ng mundo, nagawa ko ng suriin ng mabuti ang bahay kotse. Ngunit walang anumang bakas. Mukhang, ang tiyak na lokasyon nito, ay malapit sa makina. Noong una, natatakot akong masira ang bahay bakasyonan, kaya hindi ko ito ma-check. Ngunit ngayon, ang bahay bakasyonan, ay may kakayahang mag-ayos ng sarili. Ano man ang gawin ko, maaari itong bumalik sa dati. Kaya't sinira ko ang makina, at talagang nakakita ako ng maliit na chip. Ibig sabihin nito. At mayroon na akong plano. Nagpa siya akong bigyan si Suyu. Tinanggal ko ang GX ni Suyu. Nasa katapusan ng mundo ako. Sa wakas, hindi na ako madaling matutukoy ang lokasyon. Puno ako ng pakiramdam ng seguridad. Siyempre, hindi ko basta-basta palalampasin si Suyu. Simula nang dumating ang katapusan ng mundo, palagi na niyang gustong ilagay ako sa panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya akong manguna. Ikinabit ko ang GX sa drone, at lumipad patungo sa gubat. Nilagay ko ito sa kailaliman ng gubat, kung si Suyu ay biglang pupunta. Tiyak na siya ay mapapasama. Matapos ang lahat ng ito, ako ay huminga ng maluwag, binuksan ko ang sound system ng van. Habang nakikinig ng musika. Dahil hindi ko alam dati, ang ECU ay may kakayahang magpanatili ng sariwa. Hindi naman marami ang mga lamang dagat na naimbak ko. Ngunit ngayong araw para sa pagdiriwang. Pumili ako ng sea cucumber. Ngayon ay nagpa siya akong gumawa ng marangyang seafood noodles.
Isang bihirang masarap na pagkain. May mga plano rin ako sa isip ko. Kaya sa hinaharap, hindi lang ako makakakain ng sariwang gulay. Maging may tuloy-tuloy na prutas pa. Sa hinaharap ang araw-araw kong trabaho, bukod sa mga regular na pagsusuri, ay ang pagtatanim sa bukirin. Ang aking trabaho sa pangangalap ng impormasyon. Siyempre ay hindi rin mawawala. Araw-araw pa rin akong nagtatrabaho ng mataas ang intensity. Binabantayan ko ang galaw ng mundo sa labas. Ngayon, ang mga pampublikong puwersa sa labas ay nahahati sa tatlong uri. Isa ay ang mga kriminal na grupo. Isa ay ang mga well-trained. At may mahusay na kagamitan ng mga hired gun. At ang mga self-organized na grupo ng pagtutulungan. Ang mga karaniwang tao, anuman ang kanilang kaharap na kapangyarihan, ay walang kakayahang lumaban. Sa oras na iyon, nag-pop up ang abiso sa telepono. Mayroon palang ika-4 na uri. Nais ko sanang i-click ito upang tingnan. Ang kalakaran ng mundo ay ganap na nagbago. Dahil sa impluwensya ng katapusan ng mundo, hindi ko akalain kahit sa panaginip, na ang ganitong uri ng grupo, ay makakapangyarihan sa dulo ng mundo. Dala ng aking kuryosidad. Lumitaw, na ang pangalan, ay isang tinatawag na madilim na circus. Dahil sa epekto ng sobrang lamig na panahon, lahat ay nagbago. Ngunit hindi inaasahan ng lahat, na sila ay makikinig pa sa utos ng tao. Sa sirkong ito, hindi lamang mga agila at elepante, kundi pati mga tigre at leon, mga itim na oso na may mataas na agresyon, mga malalakas na carnivorous na hayop, mga kasapi ng sirko, umaasa sa malakas na hukbo ng mga mutant na hayop. Ngayon ay ganap nang nasakop ang Lungsod C. Mga ilang daang milya pa ang layo ng Lungsod C mula sa akin. Pero, kung ang mga mutant na hayop ay maaaring alagaan, baka pwede rin akong magkaroon ng sarili kong alagang hayop, ngunit agad kong tinanggihan ang ideyang ito. Mula nang maranasan ang atake ng agila at baboy ramo, natakot na ako sa ganitong uri ng mga nilalang. Hindi ko na kayang lumapit, matapos makita ang mga pinakabagong balita. Muli akong pumunta sa ibang espasyo ng bukirin, upang tingnan ang kalagayan ng mga pananim. Kahit na hindi ako naglagay ng pataba, dito ang bilis ng paglago ng mga pananim ay mas mabilis kaysa sa totoong buhay. Maraming pananim ang nagsimula ng tumubo. Kinuha ko sa internet ang mga uri ng pananim. Ang resulta ay labis akong ikinagala. Karamihan sa mga buto ay prutas. May mga ubas, pakwan, mansanas, at iba pa. Umabot ito sa 20 uri ng prutas. Masaya akong nagdidilig ng mga pananim. Ang kasiyahang ito ay nagpapalayo sa akin sa mga nakatagong panganib. Hindi ko alam. Simula nang alisin ang giyes ni Suyu, ang aking mga araw ay naging hindi kailanman ganito kasaya. Maliban sa paminsan-minsan na may mga zombie na umaatake. Sa buong araw, tahimik ang lahat. Nakatagpo na rin ako ng oras para magpahinga at mag-isip. Unti-unti nang bumabalik sa tamang landas ang buhay. Sa araw, inaalagaan ko ang aking bukirin. Sa natitirang oras, ginugugol ko ito sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Dati ang pangunahing atensyon ko ay nakatuon sa pakikipaglaban sa grupo ni Suyu. Karamihan sa oras, instant noodles lang ang kinakain ko. Pero nitong mga nakaraang araw, nilagang manok, wings na may kola, baboy na adobo, talagang hindi ko maiwasang mag-imagine na ako ay nabubuhay sa napakalamig na dulo ng mundo na -80 degree. Yung dark circles na nakita ko online noon, talagang nakakuha ito ng aking atensyon. Nakita ko na ang lakas ng E-level, na mga mutant na nilalang. Nahihirapan akong isipin kung gaano kalupit ang E-level na nilalang. Kailangan kong malaman agad ang mga paraan para umatake sa loob ng EC. Pumasok ako sa aking armory at tumingin sa maayos na nakahanay na iba't ibang armas. Kahit na marami akong mga nangungunang kagamitan sa aking arsenal, ngunit mayroon silang mga nakamamatay na depekto na kailangan kong lumabas mula sa EC para makipaglaban at harapin ang kaaway. Dahil sa bawat gantimpala mula sa EC, hindi ba't kailangan ko lang muling lutasin ang krisis? Baka nandyan na. Nakusang inilalagay ang sarili sa panganib. Ito ay talagang hindi akma. Sa aking paghahanda na makasurvive sa katapusan ng mundo, tumingin ako sa isang punong imbakan ng kagamitan. At nagsimula akong malito. Binibilang ko ang mga kagamitan sa armas. Pistol, baril ng machine gun, granada, oras na bomba, kahit na malakas ang kanilang apoy. Mula nang dumating ang katapusan, halos hindi sila nagamit. Humagulgol ako. Ang biglaang gantimpala. Maaaring punan ang kakulangan ko sa mga paraan ng atake sa loob ng EC. Nawala ako. Seryoso kong binasa ang pagpapakilala ng one-way glass. Kaya pala ang ganitong salamin, hindi lamang ang tibay at tigas, ay isa 0 beses ng tempered glass, kundi mayroon din itong mahiwagang kakayahan. Tulad ng isang one-way mirror, makikita ang labas mula sa loob, ngunit hindi makikita ang loob mula sa labas. Maaari lamang itong umatake mula sa loob. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Ipinatong ko ang baril sa salamin. Sa isang putok ng baril, matagumpay na lumabas ang bala.
Pumunta ako sa labas ng camper para subukan ito. Nakapag-spray ako ng machine gun. Walang kahit anong gasgas sa salamin. Sobrang excited ko. Ang aking mobile fortress. Sa wakas ay na-upgrade muli sa isang mobile armored vehicle. At ang aking sasakyan ay nakumpleto ang zombie cleanup mission. Nadiskobrehan ko ang sistema ng pag-atake ng camper nang hindi inaasahan. Para malaman ang prinsipyo ng salamin na isang paraan lang. Gamit ang high-speed camera, kinunan ko ang sandaling tumagos ang baril. Sa salamin, pinanood ko ito sa computer ng 1,000 beses na mas mabagal. Muling nagsagawa ako ng maraming pagsusuri. Nagtapon ako ng mga bagay mula sa loob ng camper palabas. Pero sa pagkakataong ito, nag-iba ang nangyari. Nakatakip ng salamin, nahulog ito. Sinasabi ko na dapat ito ay. Ngunit ang impormasyong ito. Matapos subukan ang bagong sistema ng EC, bumalik ako sa bukirin upang obserbahan ang paglago ng mga pananim. Ang mga patatas na itinanim ilang panahon na ang nakalipas, ay lumabas na ang mga usbong. Tinatayang ang bilis ng paglago sa sistemang bukirin, ay mga 3-4 na beses ng sa labas. Karamihan sa ibang mga pananim ay katulad din. Tinatayang sa loob ng 1 buwan, kasama ang patatas. Maraming pananim ang magiging handa na para anihin. Malapit na akong makakain ng sariwang prutas at gulay. Naisip ko ito, nagpasya akong bigyan ang sarili ko ng gantimpala. Kinuha ko ang mga prutas na bihira kong kinakain. Pakwan, presa, ubas. Pagkatapos hiwain, nilagyan ko ng yogurt. Natapos na ang simpleng prutas na yogurt. Sistema ng atake at depensa. Kamakailan, dahil sa kawalan ng panggugulo ni Suyu, nagkaroon din ako ng oras upang magpahinga. At talagang pag-aralan ang aking sistema ng EC, sistema ng atake at depensa. Kagustuhan sa buhay, pag-aralan mabuti ang sistema ng aking camper. Palagi kong nararamdaman. Sa panahong ito na naghahanda ako, ilalagay ko ang lahat ng aking lakas sa pag-develop ng sistema. At ngayon ay meron na akong paraan ng pag-atake. Yung plano ko noon, para sa aktibong pag-upgrade ng camper. Sa wakas ay maisa sa katuparan na rin ito. Ngunit habang ginagamit ko ang sistema ng tianyan, upang obserbahan ang paligid. Napakamalamig na katapusan ng mundo. Ang drone na ginagamit ko para mangolekta ng impormasyon, ay hindi ko inasahan na magdudulot ito ng malaking problema. Nararamdaman kong may sumusunod sa akin, kaya't binago ko ang direksyon ng drone. Bigla akong napasinghap sa takot. Pinabilis ko ang bilis ng drone. Sa huli, ito lang ang paraan ko para makakalap ng impormasyon. Malapit sa camper. Kahit ano paman, hindi pwedeng masira. Pero ang nakakapagtaka ay, itong agila, parang wala naman siyang balak na atakihin ang drone. Mas parang sinusundan lang niya ito. Habang maayos na nakarating ang drone sa camper, ang kakaibang agila ay nasa akin. Nang matapos kong gawin ang mga gawaing bukid at lumabas sa parang, kakalabas ko lang sa kakaibang espasyo. Nararamdaman ko na may hindi normal na pagyanig ang camper. Naiisip ko na ina-attack na ng kung ano-anong bagay ang aking camper. Yung pamilyar na pakiramdam ng panganib, muling bumangon mula sa puso ko. Agad akong tumakbo sa bintana para tingnan ang sitwasyon. At yun ay isang kakaibang agila, na bumabangga sa aking camper. Nang hula ako na hindi maganda ang mangyayari, agad akong tumakbo sa barilerya. Una kong ginamit ang baril na pangtutok. Nagsimula akong magpaputok ng paunti-unti. Nalaman kong parang mutant na baboy ramo ito. Matindi ang depensa nito. Walang silbi ang baril na pangtapik. Sinubukan ko naman ang shotgun. Pero sobrang lapit ng range. At sobrang bilis ng agila. Hindi talaga makasakit kahit anong gawin ko. Sa wakas, inilabas ko ang machine gun. Nais kong pigilin ito gamit ang apoy. Ngunit ang agila ay tumpak na nakaiwas sa mga bala. Talagang wala na akong magawa. Yung malalim na pakiramdam ng kawalang kapangyarihan. Muling bumalot sa loob ng sasakyan. Ako at ang nagbababagong agila ay nagkakabanggaan. Sa isang panig ay ang napakabilis na agila. Pareho tayong may hawak sa kabila. Walang kahit anong paraan. Bigla akong nag-isip. Parang may utos na natanggap, tuloy-tuloy na pag-atake. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Sa bumabagsak na kakaibang agila, biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. May tao na nagkukunwaring siya ang nagkokontrol nito sa dilim. Agad kong binaba ang baril. Tumakbo papunta sa monitoring room ng motorhome. Gamit ang sistema ng SDIA para obserbahan ang paligid. Tiyak na nasa likod ng puno na 500 metro. May isang malabong anino. Mukhang siya ang nag-uutos sa mga kalapati sa dilim. Biglang naisip ko ang target ng atake. Lumipat mula sa agila papunta sa misteryoso. Kinuha ko mula sa baril ng armas, isang sniper rifle. Nagsimula akong tumutok sa misteryoso. Pero dahil sa malakas na hangin at niebe, at dahil medyo pangkaraniwan ang aking pagputok, sunod-sunod na pinalipad ko ang mga bala. Sa mga puno na punta lahat, agad na nakapag-react ang misteryosong tao. Nakalantad na ang kanyang posisyon. Dahil hindi niya alam kung saan ako nag-atake, wala siyang ibang magawa kundi ang magtakbuhan. Kahit nakusang umalis siya mula sa malaking puno bilang kanlungan, patakbo siya palayo. Ang malaking butas na ito ay nagbigay sa akin ng pagkakataon. Muling tinutok ko siya, kasabay ng isang putok ng baril. Natamaan ang kanyang paa. Ang kanyang malakas na sigaw ay umalinggaw sa buong langit. Wala na akong pakialam sa kanya. Ngayon ay hindi na siya makakilos. Patuloy akong bumunot ng mga baril. Habang ang hayop na ibon ay nawala ng utos.
Tumigil na rin sa pag-atake. Nakatayo na lang ito sa gitna ng niebe. Muli kong pinaputukan ito gamit ang machine gun. Madali kong nalutas ang malaking problemang ito. Naghahanda na akong huminga ng maluwag. Ngunit hindi ko alam na ang tunay na sakuna ay nagsisimula pa lang. Ako ay nagpapasalamat na nakaligtas. Sa isang panganib. Pero biglang pumutok sa isipan ko ang isang ideya. Misteryo. Maaaring ito ang sinasabi sa alamat ng mga miyembro ng Dark Moon Circus. Muli na namang naiskandalo ako ng isang pinakaligtas na grupo sa bayan. Napagtanto ko na nakasakit na naman ako. Isang napakahirap na kalaban. Mabilis akong bumalik sa camper. Nagsimula akong maghanap sa online. Mga ulat ng eksperimento ni Jia, mga pahiwatig tungkol sa Dark Moon Circus. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sistema. Para sa akin, ito rin ay isang magandang balita. Hindi lang maliit ang espasyo. Hindi na ako makapaghintay na pumasok sa alternate space kitchen. Nakaayos ng maayos ang mga kagamitan sa loob. Talagang nagulat ako. Isang buong puting stainless steel na mesa ng operasyon. 30 talampakan ang haba. May 3 malalakas na gas stove sa itaas. Sa ilalim ay may nakabaon na oven. Pati dishwasher ay inihanda na para sa akin. At sa tabi ng mesa, maayos na nakaayos ang juicer, coffee maker at toaster. Sa sulok may istante ng asin, na may daan-daang lata ng mga nakaselyong pampalasa, basil, at Sichuan pepper. Talagang ito ay kagamitan ng isang 5-star na restaurant kitchen. Maaari na akong subukan ng mas maraming lutuin. Magkakaroon ng makabuluhang pag-unlad sa kalidad ng aking buhay. At sa kabilang panig, ang Dark Moon Circus ay nakatanggap din ng balita tungkol sa pagkamatay ng isang miyembro. Ang iba ay nagpakita ng mabangis na ekspresyon. Isang mapanganib na paghihiganti sa katapusan ng mundo. Nangangalap ako sa online ng impormasyon tungkol sa Dark Moon Circus. Ang organisasyong ito ay mas brutal kaysa sa inaasahan ko. Mas mahirap silang kalabanin. Ganap na nilang nasakop ang lungsod. Tunay na isang dominador. Ang kanilang pinakamalakas na katangian. Kung gusto nila, kahit anong bagay o babae, gagawin nila ang lahat para makuha ito. Ang buong lungsod ay kanilang laruan. Maraming katutubo sa lungsod. Ang umalis na sa lungsod na ito. Maraming kababaihan ang handang. Huwag maging laruan nila. Kahit na handang mamatay sa lamig sa labas. Sa internet, napakaraming mga sumpalaban sa organisasyong ito. Noon, may mga tao ring nag-isip na lumaban. At nagtatag sila ng sariling hukbong pandepensa. Pero sa loob lang ng kalahating araw, nabuwag ang daang tao. Dahil sa mga kakaibang nilalang. Simula noon, walang sinuman ang naglakas loob na lumaban sa kanila. Tanging sa internet lang nila inilalabas ang kanilang galit. Hindi lang mabilis, at napakalakas ng pinsala. Kanina, daan-daang tao ang lumaban. At sila ay nawasak ng 2 nilalang na ito. At ang pangalawang leader ay si Lu Chen. Kapatid siya ng leader. Ang kanyang mga tauhan ay isang elepante mula sa Afrika at isang itim na oso. Hindi lamang siya may napakalakas na lakas. Napakataas ng kanilang depensa. Ang mga baril sa kanilang harapan, halos walang epekto. Ang natitirang mga miyembro ng koponan ay mayroon ding mga mutant na level pataas. At ang misteryosong tao na aking tinalo ay may mataas na katayuan sa grupong ito. At ang taong wanted sa itaas ay ako pala. Matapos kong matagumpay na patayin ang misteryosong tao, ako ay tinutukan ng pinakamalaking samahan ng mga tao sa lokal. Ang Dark Moon Circus. Sobrang dami ng impormasyon sa internet. At dahil sa napakalaking gantimpala, maraming tao ang kusang nagbuo ng grupo online para habulin ako. Sinubukan ko ring tumakas sa pamamagitan ng pagmamaneho. Mukhang sa madilim na sirkong ito. Nagsawa na akong tumakas. Kailangan ko na lang araw-araw ayusin ang mga suliraning dumarating. Ganito ang buhay ko sa loob ng 1 linggo. Dahil maraming tao ang nakakita sa aking isi, na may matibay na depensa. Lahat ay kusang tumigil sa paghahanap sa akin. At dagdag pa, sobrang lamig ngayon. Maraming mga kalansay pa rin sa paligid ng camper. Bumababa na rin ang mga taong gustong manakot sa akin. Sa wakas ay nagkaroon din ako ng sandali, para makahinga ng maluwag. Pagkatapos ay inayos ko na rin ang mga tanim sa aking bukirin. Nasa isip ko, dapat makakatulog ako ng maayos ngayong gabi. Nang buksan ko ang website, at naghahanda na maghanap tungkol sa madilim na sirkus. Nang biglang, kailangan kong bayaran ang lahat ng utang na loob at galit. Naiinip akong pinutol ang tawag. Nakipagsabuatan siya sa madilim na sirkus. Pagdilat ko ng mata, nakatayo si Suyu sa harap ng isi. Sa likod niya ay isang grupo ng mga taong armado. Mukhang mas maganda ang kanilang kagamitan kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila gumamit ng apoy. Habang nagtataka ako kung ano ang balak nila, nagsalita si Suyu. Tawag niya ay Kize. Ngayon ay wala na siyang ibibigay na pagkakataon sa akin. Sabay sabi na simulan ang atake. At inilabas mula sa bag ang bagay na pang-spray ng tubig. Tinitingnan ang mga iyon.
Napatuloy na sumisirit ng likido sa camper. Na-realize ko na ito ay concentrated sulfuric acid. Ang electric fence sa labas ng camper. Unti-unting nakikita ng mata na naluluma na. Tinutulungan ni Suyu silang lutasin ako. Basta't ako at ang aking bahay kotse. Madilim na circus. Kinidnap ang lokal na pabrika ng kemikal. Nagmamadaling gumawa ng ilang toneladang purong asupre. Ang layunin ay, ganap na gumuho ang aking mobile na kuta. Hindi pa tapos ang kanilang pag-atake. Nakatutok sa aking isi. Tumingin sa labas ng isi, nakangiti si Suyu. Alam kong hindi na ako makakapaghintay pa. Agad akong tumakbo papasok sa bodega ng armas. Habang pinindot ko ang gatilyo, maraming tao ang bumagsak, at ang mga tao sa labas ng isi. Sa harap ng biglaang pagbabago, biglang natigil ang kanilang galaw. Ang paraan ng pag-atake ng aking van. Habang sila ay naguguluhan pa, kung saan nanggagaling ang mga bala, mabilis kong pinaputukan ang dalawa pa. Nang makita ang mga kasamahan na namatay sa harap niya, yung mga nagsusuka ng sulfuric acid, lahat ay nagtatapon ng kanilang mga armas, at nagsimulang tumakas. Si Suyu ay nagbalik sa kanyang dating estado. Ang kanyang mga mata mula sa pagkalito ay naging takot. Agad siyang lumingon at tumakbo. Ang grupo ni Suyu ay nawasak ko. Nang ako ay nag-aakmang itutok si Suyu, biglang nagkaroon ng matinding pagyanig ang isi. Parang may isang bagay na sumasalpok sa aking camper. Tumingin ako pabalik. Ang Deputy Director ng Dark Moon Circus ay nakilahok din sa pag-atake na ito. Kung papayagan kong magpatuloy ang elepante, sa huli matutumba ang aking camper. Kaya kumuha ako mula sa arsenal. Naglabas ng maraming armas. Nagsimula ng atakihin ang elepante. Ngunit gaya ng sinasabi sa internet, napakataas ng depensa ng elepante. Kahit ang aking high voltage na kuryente o machine gun ay hindi makakasakit dito. Maging ang pinakamalakas na shotgun ay kayang itaboy lang ito. Pabagalin ang bilis ng kanilang pag-atake. Hindi lang ito ang masamang balita. Isa pang itim na oso ay nagsimula na ring makisali sa pag-atake. Nabali ang aking camper van. Isa lang ito sa mga oras. Patuloy akong sumusubok ng iba't ibang armas. Pero walang epekto. Gusto kong barilin ang bisi-kapitan. Ngunit ang sistema ng aking tianyan ay hindi nakakita ng anumang kaaway. Mukhang handa na sila. Nasa malayo siya, na nag-uutos sa dalawang halimaw na ito. Kumuha ng dalawang malaking lata ng pulot, at malakas na itinapon ito sa labas ng bintana. Ibinigay nito ang pag-atake sa bahay na sasakyan. Lumipat ito at kumain ng pulot. Agad itong tumakbo sa bukirin. Nag-ani ng damo at mga dahon. At itinapon sa bintana ng sasakyan. Sa ilalim ng matinding lamig ng katapusan ng mundo. Ang mga sariwang dahon na ito, mas bihira pa kaysa ginto. Ang amoy ng sariwang damo ay nagpahinto sa elepante sa pag-atake. Panandalian akong nailigtas. Bigla. Nagbigay sa akin ng inspirasyon. Nagpa siya akong gumawa ng isang matapang na pagsubok. Harapin ang mga nilalang na may kamanghamanghang depensa. Hindi epektibo ang mga karaniwang paraan ng pag-atake. Nagpa siya akong sumubok ng panganib. Subukan ang epekto ng apoy. Habang abala ang dalawang nilalang sa pagkain. Mula sa loob ng sasakyan. Agad na tinakpan ng apoy ang dalawang mutant na nilalang. Tunay nga na kahit mataas ang kanilang pisikal na resistensya. At kaya nilang tiisin ang malamig. Ngunit wala silang magagawa sa mataas na temperatura. Nagsimula nang umiyak ang mga mutant na nilalang. Nagmamadali silang tumakbo sa paligid na parang nababaliw. Habang ako ay patuloy na. Matapos ang 10 minutong laban, nakatumba ang oso at elepante. Dahil sa pagkapagod. Lock. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon para masolusyonan sila. Umakit ang malaking ulap ng mushroom. Tinitingnan ang lupa na parang uling. Mga kakaibang nilalang. Pero ang inaasahan kong tunog ay hindi dumating ayon sa plano. Ang gantimpala mula sa aking EV system ay hindi pa rin ibinibigay. Ipinapakita nito na malayo pa ang aking panganib. Napagtanto ko, nakaligtas na si Suyu at ang pangalawang leader. Maaaring nakabalik na para magulat. Ang madilim na buwan na sirko ay malapit nang magsimula ng bagong atake. Sa dami ng mga pagkakataong nakaligtas ako, ako ay mayaman na sa karanasan. Samantalang wala pang tao ngayon. Mabilis akong pupunta sa paligid ng trailer. Marami akong inihandang mga C4 na bomba na maaaring remote detonate kapag ang kaaway ay lumapit sa aking saklaw. Agad ko silang ipadadala sa impyerno. Nais ko sanang maglagay pa ng higit pang mga patibong. Ngunit biglang nag-alarm. Ang aking sistema ng mata ng langit. May isang tao na mabilis na lumalapit sa aking isi. Dumating sila ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Malapit nang magsimula ang huling laban ng katapusan. Lahat ng tao ng Dark Moon Circus ay kumilos na. Pinindot ko ang detonator. Umabot sa mga tainga ang tunog ng pagsabog sa niebe. Sa isang iglap, umabot ang apoy sa langit. May ilang karaniwang mutated na nilalang, na kahit na sila ay naitataas sa ere ng pagsabog. Sa isang sandali lang, halos lahat ng mga mutant na nilalang ay nawasak. Tanging ang leon ng kanilang lider ang natira.
Malubha rin silang nasugatan sa pagsabog. Punong-puno ng dugo ang sugat ang buong katawan nila. Wala akong binibigay na pagkakataon para makahinga sila. Sobrang galit sa mga sugat ng dalawang mutant na nilalang. Bagaman, ang kanilang lakas ng atake at bilis ay kamangha-mangha. Ngunit ang kanilang depensa ay hindi kasing ganda ng naunang elepante. Dagdag pa ang aking bomba na nagbawas ng higit sa kalahati ng kanilang lakas. Ang jaguar ang unang bumagsak at ang isa pang leon nagsimula ng tumakbo palayo sa direksyon ng sasakyang pangkampo. Mukhang ang leader ang nag-utos ng pag-atras. Gusto niyang mapanatili ang huling lakas ng laban. Siyempre, hindi ko siya bibigyan ng anumang pagkakataon. Pinaigting ko ang bilis ng aking pagbaril. Parang malakas na ulan ng mga bala na tumama sa katawan ng leon. Kahit na nasa harap niya ang kanyang amo, hindi pa rin ito huminto. Tila ang aking atake ay tuluyang nawalan siya ng katinuan. Sumugod ito sa mga tao. Nagsimula itong magwala at kagatin ang lahat ng nakikita. Kasama na si Suyu. Isang matalim na kuko ng leon ang nakita. Hinawakan niya sa dibdib si Suyu. Biglang natumba si Suyu sa isang pulutong ng dugo. Ang sama ng loob namin yan. Walang sinuman sa kanila ang nakaligtas. Halos lahat ay nawala, at yung mga kasamahan ni Liu na nakatakas. Pati na yung matagal nang may sama ng loob sa mga tao sa lungsod. Siguradong hindi magiging madali ang buhay nila. Inilabas ko ang baril. Muling umalingaw ang pamilyar na boses. Nilingon ko ang aking pagbabantay. Nagsimula akong tingnan ang gantimpala sa misyon. Ngunit hindi ko inasahan na sa pagkakataong ito naresolba ang Dark Moon Circus. Gantimpala mula sa sistema ng ISI. Dumating ayon sa takdang panahon. Binabati ang host sa pagtapos ng panghuling misyon. Tinalo ang pinakamalakas na samahan ng mga tao, ang anino ng Buwan Circus. Gantimpala sa misyon, Purifying Ray. Titingnan ko ang iba pang mga function. Ang epekto ay talagang Purifying ISI. At kung nais ko, maaaring mayroon pa akong pagkakataon. Maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Talagang nagulat ako sa gantimpalang ito. Pumasok ako sa aking kakaibang hardin. Lahat ng mga pananim doon ay hinog na. Nagsimula akong mang-ani. Naghahanda upang bigyan ang sarili ng gantimpala. Nagtrabaho ako ng isang buong araw. Puno ang mesa ng pagkain. Gumamit ako ng mga patatas na itinanim ko mismo. Para magluto ng isang platong maasim at maanghang na patatas. Nagawa ko rin ang piniritong isda at piniritong karne, dalawang masasarap na putahe. Nagluto din ako ng isang palayok ng sabaw ng manok. Pati ang prutas pagkatapos ng pagkain ay handa na. Habang kumakain ako, nagtatangka akong magplano para sa hinaharap. Kahit na hindi ko ito naisip dati. Maging bayani ng buong sangkatauhan. Ngunit sa tingin ko, at ang katapusan ng mundo ay napakalamig. Laging may posibilidad na may araw na magtatapos. Kung maaalis ang mga mutated na zombie at mga nilalang, maaaring makabalik ang lipunan sa normal. Kahit naligtas ang ISI, labis kong namimiss ang nakaraan. Ang pakiramdam ng malayang pagtakas sa ilalim ng araw. Nagmamaneho ng camper van sa buong mundo. Hanggang sa wakas ng mundo, ganito ako nagtagal ng 5 taon. Nakapunta sa buong mundo. Sa panahong ito, ang aking sakahan ay nakabuo ng maraming bagong gulay at prutas. Malaki rin ang aking pag-unlad sa pagluluto. Nang araw na iyon, nagising ako mula sa aking panaginip. Bigla kong nakita ang araw na mataas sa langit. Naglabas ang bansa ng opisyal na balita. Ang pandaigdigang temperatura ay unti-unting tumataas. May mga eksperto na nagbigay ng prediksyon na sa loob ng mga 3 buwan, ang yelo at niebe ay ganap na matutunaw. Sa loob ng 6 na buwan sa pinakamarami, muling babalik ang temperatura sa tamang antas para sa tao. Matapos ang matinding lamig, ang katapusan ay malapit ng matapos. Lumabas ako sa camper. Hinahaplos ang aking camper. Inaalala ang mga nangyari sa mga nakaraang taon. Salamat sa kanya, maraming nangyari sa mga taon na ito. Nakatulong siyang makaligtas ako sa paulit-ulit na mga pagsubok. Muling isinilang. Talaga namang nakaligtas ako hanggang sa huli. 6 na buwan matapos ang matinding yelo at katapusan ng mundo. Unti-unting bumabalik ang kaayusan ng buhay. Lahat ay abala at masigasig. Sa muling pagtatayo ng tahanan. Sa prosesong ito, nakatagpo rin ako ng ang taong nakatakdang para sa akin. At ngayon ay tayo na. Biglang huminto ang photographer sa kanyang kamera. Tumingin sa langit. Nakita niyang ang langit ay naging dugong pula. Ang temperatura ay nagsimulang kakaibang tumaas. Parang may isang bagay na mabilis na bumabagsak patungo sa lupa. Nakarating na ang mga hinaing na mga tao mula sa malayo. Ang isa kong kalahati ang unang nakapansin. Hinawakan niya ang aking kamay at tinakbo kami papunta sa bomb shelter. Muling bumalik ang krisis ng katapusan ng mundo. Muling harapin ang di kilalang takot at mga kalaban.